takip ng kaldero ang tumama sa puwetan ni Pablo nang magising siya. Nakita niyang patawa-tawa ang kakambal niyang si Panyang habang nakatayo sa labas at may hawak na sandok. Hindi niya alam kung bakit ito nakangiti. Gayong masakit ang pagtama ng takip ng kaldero sa puwetan niya. Sa inis, tumayo siya at kinuha ang walis tambo. Ibabato na sana niya yon sa kapatid, pero pagdating niya sa bakuran, nakita niyang nasa gilid pala nakaupo si Mang Robin, ang matandang kaibigan ng kanilang mga magulang, at ang matandang albularyo na gumagabay sa kanilang magkapatid mula pa bata sila. Tila ito na rin ang pangalawa nilang magulang. Sige, subukan mong gumante. Nandito si Tatay Robin. Bumuntong hininga na lamang si Pablo at inilapag ang walis sa gilid. Lumapit ito sa matandang lalaki at tumupo sa tabi nito. Kayo talagang magkapatid. Ganyan ba talaga kayo maglampigan kapag wala ako? Ito naman kasi si Panyang eh. Laging nagsisimula. Hindi ka lang nakakaganti eh. Pag alis ni Tatay Robin mamaya, nako, lagot ka talaga sa akin. Tama na yan. Baka mamaya magkasakitan pa kayo. Ay, siya nga pala. Kaya lang ako nandito para sabihan ka. Merong pagpupulong na gagawin ng mga albularyo mamayang gabi. Gusto mo bang sumama? Baguhan lang naman po akong albularyo eh. Ayos lang po ba yun? At saka, tungkol saan po pala yung pag-uusapan? Wala namang problema sa akin kung bago o matagal ka ng albularyo. Ang mahalaga nandun ka. Kailangan natin marinig ang mga sasabihin nila. Kasi tungkol ito sa isang matandang babae na gumagala rito sa atin. Nagbibigay siya ng masamang pangitain at babala. Nagdudulot siya ng takot sa mga tao. Kaya kailangan natin siyang mahuli at mapaalis dito sa baryo. Narinig ko na nga po yung tungkol dyan. Yung isa ko rin kasing kaibigan yung tiya niya, pinagsabihan din daw ng masamang pangitain. Kaya nga mamaya, kapag may oras ka, sumama ka ha? Sige po, Tatay Robin. Wala naman po akong pasyente ngayong araw kasi pahinga ko eh. Pwede po ba akong sumama dyan? Bakit? Albularyo ka ba? Di naman Dito ko na lang sa bahay. Maglinis ka at maghanda ng pagkain. Para pagdating namin mamaya may makakain na agad kami. Wow! Kung makautos to, akala mo pinapasahod mo ako Ay nako, gawin mo na lang no? Para naman matuwa ako sa'yo. Dumila na lamang ang dalaga. Para talaga silang mga batang lagi na lang nag-aasaran. Pero kahit na ganito, hindi may kakaila ng dalawa na talagang mahal nila ang isa't isa. Matibay ang kanilang samahan. Ang problema ng isa, problema nilang dalawa. Ganun lang talaga sila makisama sa isa't isa. Medyo sakitan. Pero pagdating sa mga seryosong bagay, maaasahan nila ang isa't isa. Mabilis na lumipas sa mga oras at paalis na rin si Pablo ng bahay nila. Simpleng maong at t-shirt lang ang suot ng binata. Bago siya umalis, siniguro muna niyang nakapaglinis na ng bahay ang kanyang kakambal. Panyang, aalis na ako Baka kanina pa naghihintay sa akin si Tatay Robin Di umalis ka, pakiko. Ikaw talaga kahit kailan, wala kang kwentang kausap. O sige na, bye na. Lumabas na rin ang kanilang bakuran ng binata. Maya-maya pa ay naglakad na rin siya patungo sa terminal ng tricycle. Hindi naman sobrang layo ang pupuntahan niya. Kung tutuusin, pwedeng-pwede naman niya yung lakarin. Pero dahil nga nagmamadali siya, ay kailangan na niyang sumakay. Pagdating niya sa pagdadausan ng pagpupulong, nakita niya agad si Mang Robin. Sinenyasan siya nitong lumapit at tumabi sa kinauupuan ng matanda. Nagsisimula na po ba? Hindi pa. Hinihintay pa yung mga bigating albularyo. Mabuti naman po. Akala ko huli na ako Nadala mo ba yung lisensya mo? Opo, nandito sa akin. Lingid sa kaalaman ng lahat sa baryo nila, para maging isang ganap na albularyo, kinakailangan ng lisensya na siyang ginagawa ng mga nakatataas na albularyo. Ang lisensyang yon ay nagpapatunay na isang lehitimong albularyo ang nagtataglay nito. Ito ay para maiwasan ang pagpapanggap.
para mas madaling malaman kung totoo bang albularyo ang isang tao o hindi. Mga ilang sandali pa ay dumating na rin ang kanilang hinihintay. Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang pagpupulong. Agad na tinalakay ang isang matandang babae na napag-alaman na isa palang mangkukulam. Ayon sa mga nagsasalita, ang matandang ito raw ay isang kupas na mangkukulam na nawala ng kapangyarihan. Hindi na nakagamit ng itim na mahika dahil sa nakalaban nitong albularyo noon. Pero ngayon, muli itong gumagala para lituhin at takutin ang mga tao. Nagbibigay daw ito ng nakakatakot na babala sa mga tao. Bagay na tingin ng mga albularyo, magiging problema yon sa kapayapaan at katahimikan ng kaisipan ng bawat isa. Natapos naman na maayos ang kanilang pagpupulong. Kahit na papaano ay marami din namang natutuhan si Pablo. Hindi lang naman kasi ang tungkol sa babaeng mangkukulam ang tinalakay nila. Marami ding napag-usapan tungkol sa kung papaano magpapaunlad ng kakayahan. Paano? Natatandaan mo naman siguro mga sinabi tungkol sa matandang mangkukulam kanina. Mauna na ako sa iyo. May aasikasuhin pa kasi akong isang pasyente. Gabi na po pasyente pa rin. Ganon talaga ang magaling, dinadaya. Alaga namang pauwiin ko yun mukhang galing pa sa malayong lugar. Isa pa, kailangan ko ng pera ngayon Sige na. Maraming salamat, Tatay Robin. Mag-iingat po kayo. Sumakay na rin ng tricycle ang matandang lalaki. Nagsimula namang maglakad ang binatang si Pablo. Marami-rami siyang nakakasabay na naglalakad kaya kahit na papaano, hindi naman siya naiilang kahit na madilim ang daan. Isa pa, hindi siya maglalakas ng loob kapag mag-isa siya. Ang sabi kasi noon ni Mang Robin sa kanya, dapat ang albularyong baguhan hindi nag-iisa sa daan. Takaw tingin daw kasi ang mga kagaya ni Pablo para sa mga mababangis na nilalang. Gaya na lamang ng aswang. Nakarating naman ng baryo si Pablo ng ligtas. 8:00 na noon, wala nang katao-tao sa labas. Maliban na lang sa mga bakura na merong mga nag-iinuman. Habang naglalakad, nagulat na lang ang binata nang biglang lumitaw sa gilid niya ang kaibigan na si Manuel. Nababahala ang reaksyon ng mukha nito. Pre, tulungan mo ako, pakiusap. Oh, bakit? Anong problema? Si Tia, nilalagnat, sobrang taas ng lagnat. Tapos, naglalaway at namumula mga mata. Nang marinig ni Pablo ang sinabing yun ni Manuel, hindi na siya nagsayang pa ng oras. Agad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng tiyahin ni Manuel. At pagdating na nga nila roon, inabutan niyang nakagapos na ang ginang sa haligi ng bahay. Nagwawala na ito. Naglalaway at nandilisik ang mga mata. Sabihin mo nga sa akin, ano nangyari bago ito? Ang sabi sa akin ni Mama, umalis daw yan si Tia. Tapos pag uwi niya, medyo nakakausap pa ng maayos. Pero nilalagnat na daw. Ang sabi niya nakita niya raw ulit yung matanda. Yung nagbibigay na masamang babala. Tapos yan, ganyan na kinabukasan. Wala pa ba siyang tinanggap na pagkain mula sa matandang yon? Pagkain? Teka. Naalala ko na. May nakita kong tinapay sa bag ni Tia nun. Kaunti lang ang bawas. Sige, ikuha mo ko ng maraming kalamansi. Magpakulo ka ng isang timbang tubig. Tapos, lagyan mo ng suka. Maganda rin kayo ng maraming asin Lagyan ng busal ang bibig niya kung kaya nyo. Babalikan ko kayo. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Gagamutin natin ng Tia mo, pre. Naku, sige. Maraming salamat, pre. Nagmamadaling umuwi ang binata. Pagdating niya sa kanila, ay nagulat sa kanya si Panyang dahil sa pagkataranta niya. Ano ba problema mo? May kaaway ka ba? Yung Tia ni Manuel, nayanggaw. Ha? Nayanggaw? Yung ginagawa ng mga aswang para gawing aswang din ng isang normal na tao? Oo, ganun nga. Kaya kailangan ko magmadali. Pabot nga ng maliit kong baul doon sa ilalim ng kama ko. Bilis! Natataranta rin ng dalagang si Panyang. Nang makuha na ni Pablo ang lahat ng kanyang gamit, dali-dali na rin siyang tumungo sa kanyang kaibigang si Manuel. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinimulan na niya ang panggagamot. Inihiga nila ang ginang sa lamesa. Tinalian ng kamay at paa. Hinalo na nila ang asin at suka sa maligamgam na tubig.
Pinilit namang ibuka ni Pablo ang bibig ng ginang at saka pinainom ang katas ng kalamansi. Sa ginawang yun ng binatang albularyo, tila nasaktan ng ginang. Sigaw ito ng sigaw na parabang nababaliw sa sakit. Pre, ayos lang ba talaga siya? Huwag kang mag-alala, normal yan. Yung kalamansi nakakatulong yun para patayin ang bakterya na gawa ng yanggaw. Pero hindi lahat nawawala sa katawan niya, kaya kailangan ko ng paraan na susuporta doon. Pakipunasan siya ng bimpo na sinawsaw dyan sa maligamgam na tubig. Habang nagriritual ako, huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay ha. Iwasan nyo rin na masanggi ako. Ituon nyo lang yung atensyon nyo sa ginang na yan. Hayaan nyo na lang ako at huwag nyo akong papansinin ha. Sinimulan na ni Pablo ang kanyang pagriritual. Noong mga sandaling yon, ginamit na niya ang kailan lang niya natutunan. Isang mabisang pangontra sa mga itim na salamangka o sa mga masasamang gawain ng mga aswang sa katawan ng isang tao. Habang sinasagawa niya ang ritual, umaagos ang dugo sa ilong ng binata. Ibig sabihin nito, hindi pa handa ang katawan niya para sa ganoong kabigat na ritual. Pero walang magagawa si Pablo sa mga sandaling yon. Kailangan niyang isagawa yon bago pa mahuli ang lahat. Kapangyarihan ng batalang mabagin at maawain. Tulungan mo akong ibalik sa dati ang ginang na ito. Siya ay biktima ng kasamaan. Ibalik mo sa kanya ang diwa ng kabutihan. Paulit-ulit na sinasabi ni Pablo ang mga salitang yon. Mga ilang sandali lang ay nakita na lamang niyang hindi na nagwawala ang ginang. Nakadilat pa rin ang mga mata. Nanlilisik pa rin pero tila nangihina na. Kinuha na ni Pablo ang maliit na punyal. Halos kasing haba lang din ito ng krayola. Ihanda niyo ako ng bulak at panapal. Kailangan kong paagasin sandali ang dugo niya. Kailangan makasingaw para makalabas ang itim na salamangkang nasa katawan niya. Kinuha ni Pablo ang kamay ng ginang. Marahan niyang hiniwa ang palad nito. Sa puntong ito, nagsumigaw ulit ang tiyahin ni Manuel. Pero kalaunan ay humihinahon na rin ulit. Tiningnan ni Pablo ang mga mata ng ginang. Nakita niyang bumalik sa dati ang mga mata nito. Nawala na rin ang mga ugat na umuumbok sa bandang sentido at sa leeg nito. Pre, anong nangyari? Ayos na siya. Nasa maayos na siyang kalagayan. Wala nang yanggaw sa katawan niya. Pati na rin ang itim na salamangka. Pre, maraming salamat. Uy! Pre, ayos ka lang ba? Nataranta si Manuel nang biglang nawala ng malay si Pablo. Kinaumagahan paggising ng binata, nakabalik na pala siya sa kanilang bahay. Naririnig niya sa labas si Manuel at Panyang na nagkukwentuhan. Habang si Mang Robby naman ay nasa gilid niya na nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman na. Medyo nahihilo lang. Ginamit mo kasi kagad yung pangontra sa yanggaw ng ritual, kaya nawalan ka ng malay. Hindi kinaya ng katawan mo. Wala kasi ako magagawa eh. Yun lang ang paraan para mailigtas ang tiyahin ni Manuel. Tama lang naman ang ginawa mo. Bayani ka sa parting yon. Pero sa susunod, pag-aralan mo ang iba pang paraan para hindi nalalagay ang buhay mo sa alanganin. Ay, siya nga pala. Nabanggit na sa akin ni Manuel ang tungkol sa nangyari sa tiyahin niya. Yung matandang mangkukulam na hinahanap nating lahat, may kakayahan din pala siyang mangyanggaw. Kailangang malaman ito ng buong samahan. Isang malaking banta ang kalaban na may kakayahang gawing aswang ang normal na tao. Tay Robin, tingin niyo po, ano po kayong dahilan at bakit siya nangyayanggaw? Kung hindi naman siya aswang at mangkukulam lang siya, isa lang naman ang nakikita kong dahilan. Galit siya sa mga albularyo at gusto niyang guluhin ang buhay nating lahat. Aswang ang gagamitin niya para sa panggugulo. Talagang kailangan na nating mahuli ang mga yan. Baka mamaya marami pa siyang mabiktima. Mamaya, pupunta ako sa kampo. Ipapaliwanag ko sa kanila ang nangyari. Nang sa ganon, maabisuhan ng mga tao na kahit na anong mangyari, huwag silang kakausap na matandang babae na hindi nila kilala. Mas mainam din na huwag nang tatanggap ng pagkain mula sa hindi nila kamag-anak. Pumasok sa loob si Manuel at agad naman itong lumapit sa kanila.
Umupo ito sa gilid ng kama ni Pablo. Pre, maraming salamat nga pala sa ginawa mo para kay Tia ah. Maayos na siya ngayon. May malay na siya at nakakausap na rin namin. Walang anuman. Albularyo ako, pre. Trabaho ko yon. At isa pa, kaibigan naman kita eh. Hindi ko naman pwedeng hayaan na magkaganon ng tiyahin mo. May nasabi nga pala sa akin si Tia kanina. Tungkol saan? Bago siya magising kanina, nakita niya matandang babae sa panaginip niya. Sinasabi na matandang yun na meron daw sa baryong ito ang isinumpang maging aswang. Magiging aswang daw ang taong yun kapag ang buwan daw bilog at kulay dilaw. Ha? Isinumpang tao? Sino naman kaya yun? Huwag niyong isipin yan. Hindi dapat tayo nagtitiwala sa sinasabi ng matandang yan. Dahil mangkukulam siya at nakakagamit siya ng itim na salamangka. Hindi malabong may kakayahan din siyang makapasok sa panaginip ng mga tao. Maging sa panaginip, gusto niyang magdulot ng katatakutan sa lahat. Tama si Tatay Robin. Kaya sabihin mo na lang sa tiyahin mo na wag na lang niyang iniisip ang tungkol doon. Magpalakas na lang siya ulit. Alam kong nawalan siya ng lakas dahil sa pagpapalis ng yanggaw sa katawan niya. Makalipas ang ilang minuto, umalis na rin si Mang Robin at Manuel. Natira na lamang ang kambal noong mga sandaling yon. Magkaharap na sila sa pagkainan. Ayos ka na ba? Oo, ayos na ako. Pero kailangan ko pa rin talaga magpahinga. Ikaw, ayos ka lang ba? Napapansin ko, parang kanina ka pa namumutla eh. Nakatulog ka ba kagabi? Parang sumama nga ang pakiramdam ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Pasensya ka na. Mukhang napapagod ka yata rito sa gawaing bahay eh. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na ako at nakabalik na ako sa pagtanggap ng pasyente, tutulungan na kita ulit. Hindi naman ako napapagod dito sa bahay. Paglilinis lang naman ang ginagawa ko eh. Pero kahapon lang, naramdaman ko na parang bumibigat ang pakiramdam ko. Tapos itong bato ko, minsan bigla na nang sumasakit. O bakit? High blood ka ba? Kapag ba high blood, umiinit ang bato? Ha? Ganun kasi ang nararamdaman ko minsan. Tapos, alam mo ba, madalas din akong managinip ng mga nakakatakot. Partikular, mga aswang. Parang nila akong hinahabol. Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Pambihira ka naman, oh. Sasabihin ko na nga sana sa iyo kagabi ang kaso. May nangyari naman sa iyo. Ano pa ba yung iba mong nararamdaman? Wala na. Hindi ka ba nilalagnat? Naglalaway? Hindi naman ako kagaya ng tiyahin ni Manuel, no? Wala naman akong kinain na pagkain na galing sa ibang tao. Naniniguro lang tayo. Kasi alam mo ba, ang matandang pinag-uusapan namin ay nangyayanggaw yun. May kakayahan din siyang makapasok sa panaginip ng isang tao. Kumanghuntangon na lamang si Panyang. Nakikinig naman to kay Pablo. Mula kasi nang maging albularyo ang binata, malaki na ang tiwala sa kanya ng dalaga. Kumbaga, halos lahat na lang ng problema ni Panyang sa kanya na kinukonsulta. Kahit nga minsan may mga problema itong hindi naman konektado sa pagiging albularyo. Mamaya nga pala, aalis ako ah. Saan ka na naman pupunta? Kay Bandong. Ano na naman bang problema ng isang yun? Magbabayad ako ng utang. Nakalimutan mo na bang pinuutang niya tayo nung nakaraang buwan? Pwede bang sumama? Sigurado ka bang gusto mong makita si Bandong? Oo naman. Bakit naman hindi? Tropa naman kaming dalawa. Mag-iisang buwan na rin kasi 'di ba na hindi natin siya nakikita? Ano naman? Wala lang. Ang weirdo mo. Kumain ka na nga lang. Dami pa kasing sinasabi eh. Ikaw kaya maraming sinasabi dyan. Akin na yung sapsap. Bigay sa akin ni Manuel yan eh. Ito. Kunin mo sa bibig ko. Bigla na lamang sinubo ng dalaga ang sapsap sa bibig nito. Napanganga na lamang si Pablo. Paborito kasi ng binata ang sapsap. At talagang hinintay niyang mabigyan siya ng kanyang kaibigan. Pero ang kanyang pagkasabik ay gumuho na lang bigla. At malungkot niyang pinagmasdan ng sapsap na unti-unting nadudurog sa bibig ni Panyang. Ay nako, huwag kang hihingi sa akin ng pera ah.
Ikaw naman ang iyakin mo. O ito na kainin mo. Kinuha ni Panyang ang 4 na sapsap na nasa ilalim ng kanin nito. Napakamot na lamang sa ulo si Pablo. Tibay mo rin no? Kakakwento ko, di ko napapansin na may tinatago ka na pala dyan sa ilalim ng kanin mo. Parang di mo ako kilala. Pagdating sa pagkain, magaling ako magtago. Di ba nga, yung suman mo, 1 buwan bago mo nakita, balat na lang. Natawa na lamang ang dalaga at si Pablo. Ganon silang dalawa kung mag-usap. Para bang magbarkada lang. Pero sa ganoong paraan, mas lalong tumitibay ang kanilang samahan bilang magkapatid. Makalipas ang mga araw, naging maayos na rin ang pakiramdam ni Pablo. Balik pang gagamot na siya sa mga kabaryo nila. Mas naging abala pa dahil tumatanggap na rin siya ng pasyente mula sa ibang baryo. Dahil dito, halos wala ng pahinga ang binata. Hindi man lang siya makatayo sa kinauupuan niya dahil ang haba ng pila sa labas. Kung wala nga lang siyang limitasyon sa panggagamot, baka inabot na siya ng umaga. Dakong 5:00 ng hapon ay pinaalis na nila ang iba pang magpapagamot. Sinimulan na rin nila ang pagliligpit ng kanilang mga gamit. Gawin mo na kayang 3 araw ang pahinga mo sa panggagamot. Tingnan mo sarili mo. Mukha ka nang napapabayaan. Pumapayat ka na rin kasi wala ka ng oras kumain. Kaya ko pa naman Tsaka, ito lang naman ang pinagkakakitaan natin. Kapag hindi tayo kumayod, wala tayong kikitain. Ikaw naman kasi, sabi ko naman sa iyo magtatrabaho na rin ako, ayaw mo naman. Kapag nagtrabaho ka, di wala na akong kasama. Sino katulong ko dito? Sino mag-a-assist sa akin? Ay nako, alagaan mo naman kasi yung sarili mo. Tingnan mo, kambal tayo pero mas kamukha mo pa yung paa ko ngayon Ay, siya nga pala. Naalala mo ba nung pumunta tayo kay Bandong para magbayad ng utang? Oo, bakit? Anong meron? Para kasing nangangayayat siya Diyos ko naman, ikaw nga namayat din naging issue ba sa kanya? Hindi. May iba kasi akong kutob sa pagpayat niya. Ibang kutob? Ano naman? Hindi ko alam. Basta, hindi ko pa sigurado. Mabuti pa, iligpit mo na muna ito. Pupuntahan ko si Bandong. Ang galing mo rin talaga, no? Sige na, bibilan na lang kita ng siopaw pagbalik ko. Agad na tumayo ang binata at lumabas ng kanilang bakuran. Dinaanan na muna niya si Manuel para magpasama sa kaibigan. Mabuti naman at naroon lang din ang lalaki. Habang naglalakad sila patungo sa bahay nila Bandong, merong kinwento si Manuel sa kanya na talaga namang nakapukaw ng kanyang pansin. Pre, napansin ko nung nakaraan si Bandong. Parang namumutla siya tapos nangangayayat na. Oo, napansin mo rin pala yun. Yan nga rin ang dahilan kung bakit magpapasama ako sa iyo Gusto kong malaman kung ayos lang ba talaga siya. Ang weirdo nga pre, nung subukan ko siyang kausapin, tumawa lang siya sa akin. Tapos parang aligaga yung mata. Hindi kaya pare, nayanggaw din siya. Hindi naman ganun ang sintomas ng yanggaw Iba ang kutob ko. Bakit? Ano bang iniisip mo? Basta, puntahan na lang natin siya ngayon para malaman natin. Mabilis silang naglakad patungo roon. Kaya naman nakarating sila kaagad. Hindi nila inabutan ng binata roon. Ang sabi lang ng kapitbahay, umalis na naman na parang balisa ang itsura ng muka. Hindi raw mapakali ang mga mata. Parang laging may hinahanap sa kung saan. Kaya naman, hindi na tuloy maiwasang isipin ni Pablo na baka nga tama ang hinala niya. Lintik talagang Bandong to. Kung saan-saan na naman nagpupunta. Pre, ayaw ko sanang isipin to pero paano kung nalululong na sa droga ang kaibigan natin? Ha? Paano naman mangyayari yan? Ang bait ng tao ni Bandong Pre, hindi mo naman ako masisisi na maisip ko to. Mula nang mapahiwalay siya sa tropahan natin Sino na ba mga naging kasama niya? Mga siraulot lasenggo. Tapos, puro bisyo, di ba? Sa bagay, may punto ka rin naman. Pero, wag na muna siguro tayo mag-isip ng ganyan, pre. Pagkatiwalaan natin ang kaibigan natin. Napapailing na lamang si Pablo. Wala silang napala noong mga sandaling yon. Pagbalik niya ng bahay, naabutan niya si Panyang sa gilid.
Ngumunguya ng mangga habang nakatulala. Hindi pa nga siya nito namalayan kung hindi niya ito kakalabitin. Uy, bakit tulala ka dyan? Anong problema? Ha? Tulala ka na naman. Anong iniisip mo? Yung matanda. Matanda? Sinong matanda? Yung matandang babae. Medyo gusgusin. Lumapit siya sa akin kanina eh. Sinabihan niya ako na magiging miserable daw ang buhay ko dahil sa sumpa. Mabubuhay daw ang sumpa sa katauhan ko kapag binalot at nilamon daw ako ng galit. Kanyang, may pinakain ba siya sa'yo? Nahawakan ka ba niya? Pinakain? Wala naman. Gusto niya akong hawakan pero lumayo ako sa kanya. Pagkatapos naman niya magsalita umalis na rin kagad siya. Tumatawa pa nga na parang nababaliw eh. Hindi mo dapat siya kinausap, Panyang eh. Ha? Bakit? Siya ba yung matandang sinasabi ni Tatay Robin? Oo, siya nga. Siya yung kupas na matandang mangkukulam. Hindi na siya nakakapangulam. Pero nagagamit pa rin niya yung itim na salamangka sa ibang paraan. Gaya ng yanggaw na nangyari sa tiyahin ni Manuel. Wala naman nangyari sa akin ah. Meron. Tingnan mo nga tulala ka kakaisip sa sinabi niya, di ba? Ginugulo niya ang isip ng mga tao. Nagsasabi siya ng mga bagay na wala namang katotohanan. Naisip ko lang din naman yun. Pero wala naman sa akin yung mga sinabi niya eh. Sumpa, ganda kong ito, sinumpa ko. Ano ba naman yun? Basta sa susunod na makita mo siya, wag na siyang kakausapin. Naintindihan mo ba ako? Oo na. Lahat na lang na matandang babae dito hindi ko kakausapin para sure. Basta seryoso ako Ako rin naman eh. Hindi ko lang kasi talaga namukaan. Kapag nagsasalita kasi siya, mas napapatingin ka sa bibig niya eh. Ginagamitan ka niya siguro ng hipnotismo. Buti na lang hindi ka nadala. Pero nakita mo ba siya kung saan siya dumaan? Hindi eh. Hindi ko nga rin alam kung saan siya nagpunta. Basta nung naglakad na siya palayo, parang nablangko na yung utak ko. Huminga na lamang ng malalim si Pablo. Nakaramdam siya ng kaunting pagkabahala para sa kanyang kapatid. Para sa proteksyon ng dalaga, meron siyang ipinasuot sa bewang nito na isang pangontra laban sa masasamang elemento. Isinuot naman yon ni Panyang. Kinabukasan, agad niyang isinumbong kay Mang Robin ang nangyari. Inilapit na rin naman nila ang bagay na yon sa mga mas nakatataas. Pero kahit na nagparonda sila, walang nahagilap ang mga albularyo. Kahit anino na matandang yon ay hindi nila nasilayan. Bagay na naging malaking palaisipan para sa kanilang lahat. Wala silang makuhang paliwanag kung bakit parang bigla-bigla na lang nawala ang matanda. Tapos bigla-bigla na lang din itong lilitaw sa kung saan-saan. Lumipas pa ang mga araw, naging alerto si Pablo sa maaaring paglapit na matanda sa dalaga. Dakong 6:00 ng gabi, habang katatapos lang magsarado ang pagamutan nila, isang matandang babae ang pumasok sa kanilang bakuran. Alam ni Pablo na ang matandang yon ay ang matandang mangkukulam. Pero sa hindi niya malamang dahilan, nagtataka siya kung bakit parang ayos lang sa kanya na naroon ang matanda. Para bang kahit alam niyang masamang nilalang yon, binabaliwala ito ng utak niya. Uy, siya yung matandang nakausap ko nung nakaraan. Akong bahala, kakausapin ko. Akala ko ba hindi natin siya kakausapin? Basta, diyan ka lang. Bagyang lumapit si Pablo sa matandang babae na nakangiti ng malapad. Kita pa ang nag-iisa nitong ngipin sa baba. Tapos na po yung panggagamot ko. Pwede na ho kayong umalis. Isang pangyayari ang babago sa buhay niyong magkapatid. Ang magkasundo ay mag-aaway. Ang magkabati ay magpapatayan. Ang magkapatid ay magkakalimutan. Ang magkapatid ay... Pablo! Hindi mo ba paalisin na matandang yan? Hoy Pablo! Nakikinig ka ba sa akin? Nakatayo lamang si Pablo ng mga sandaling yon. Naririnig niya ang lahat ng sinasabi ng matanda. Pero wala siyang naging tugon doon. Tila ba hinahayaan na lamang nito ang lahat ng bibigkasin na matanda sa kanila. Tuluyan na siyang nahipnotismo na matandang babae. Ikaw, iha, ihanda mo ang sarili mo.
dahil malapit nang magbago ang takbo ng iyong buhay. Umalis na kayo. Weirdo na mga sinasabi ninyo. Akala mo ba magpapaloko ko sa mga pinagsasabi nyo? Manigis kang matanda ka. Ang mga naririnig mo mula sa akin ay pawang katotohanan lamang. Dapat nga ay magpasalamat ka sa akin dahil binibigyan kita ng ideya sa magiging kapalaran mo. Iha, ikaw ang sasalo ng sumpa ng angkan ko sa angkan ninyo. Tama! Ikaw ang sasalo! Ikaw ang magdurusa dahil sa pagiging makasarili ng iyong angkan. Ikaw ang magiging kawawa. Ikaw ang magiging masama. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit ang baryong ito ay tatakasan ng katahimikan. Kung bakit ang kapayapaan ay hindi nyo na masisilayan. Nakaramdam na ng kaba ang babae sa mga sandaling yon. Hindi na rin niya alam kung papaano ibabalik sa katinuan si Pablo. Kahit kasi anong gawin niyang kurot sa tagiliran nito ay walang talab. Mabuti na lamang ay biglang dumating si Mang Robin. Sa isang iglap naman nawala na ang matandang babae. Wala yung iniwang bakas. Nakita agad ni Mang Robin na parang nakatulala si Pablo. Kaya sinampal niya ito ng malakas at hinipan sa bunbunan. Anong nangyari dito? Tay Robin, kanina nandito yung matanda. Kinausap niya si Pablo sandali tapos naging ganyan na siya. Nahipnotis mo siya. Muling sinampal na matandang lalaki ang binata. Paulit-ulit din itong hinipan ng bumbunan ni Pablo. Kalaunan ay nakabalik na rin naman ito sa katinuan. Ha? Anong nangyari? Nasaan yung matandang yun? Wala ka ba talagang alam? Hindi, wala. Alam ko ang mga sinabi niya, pero wala lang talaga akong kontrol sa sarili ko. Pablo, hindi ka dapat tumingin sa mga mata niya. Nahipnotis mo ka niya. Albularyo ka pa naman. Dapat alam mo mga bagay na yon. Hindi ko na naisip yun, Tatay Robin. Nung bigla na lang kasi siyang lumitaw sa bakuran namin, ganun na nangyari. Parang hindi pa kami nakakaharap nahipnotismo na niya ako. Hindi na maganda ito. Kailangan talaga nating maalarma. Sumama kayong dalawa sa akin. Doon na muna kayo mamalagi sa bahay ko. Mas malalakas ang pangontrang naroon kaysa rito. Hindi siya makakalapit sa bahay ko. Naglakad na sila nung gabing yon patungo sa bahay na matanda. Habang tinatahak nila ang daan, nakaramdam sila na parang merong sumusunod sa kanila. Inilabas na ni Mang Robin ang kanyang punyal. Palingon-lingon sila sa paligid. Sila ka man! Huwag mo lang tangkain! Mamamatay ka lang! Nang sabihin ni Mang Robin ang mga salitang yon, hindi na sila nakarinig ng mga kaluskos at tiyabag ng paa. Aminadong kabado ang kambal sa mga sandaling yon. Hindi dahil baka merong masamang loob na sumusunod sa kanila, kundi dahil sa posibilidad na baka may iba pang nayanggaw ang matandang mangkukulam. Malaki kasi ang tsansa na magkaroon ng aswang sa baryo nila dahil sa yanggaw. Nakarating naman sila ng maayos sa bahay ni Mang Robin. Maayos at malinis naman ang bahay nito. Mag-isa lang din naman kasi ang matanda. Wala itong pamilya. Tumanda na lamang itong binata. Hanggang hindi pa nahuhuli ang matandang yon, hindi ka na muna pwedeng umalis dito, Panyang. Po? Sandali lang, Tay Robin. Bakit ako lang? Siya. Mas delikado ang buhay mo kasi wala kang alam sa mga nangyayari. Baka mamaya mabiktima ka na matanda. Sumunod ka na lang kay Tatay Robin. Ayaw mo naman sigurong mayanggaw ka ng matandang yun, di ba? Oo na. Ano pa ba magagawa ko? Huminga na lamang ng malalim si Panyang. Maya-maya lang din ay nakapagpahinga na rin ito. Habang si Mang Robin at Pablo ay nanatiling gising. Hindi makatulog ang dalawa sa dami ng nangyayari. Pinag-usapan lang nila ang mga bagay na maaaring makatulong sa pagdakip sa matanda. Kapag hindi natin nahuli matanda, baka tuluyang umusbong ang aswang dito sa atin. Base pa naman sa pagkakaobserba ko sa tiyahin ni Manuel mabangis ang aswang na magiging biktima ng yanggaw. Naabisuwa naman na natin ang ibang tao. Pero sana, lahat sila ay hindi maging tanga para wala nang mabiktima pa ng yanggaw. Kasi kung magkataon malaking problema ito. Napapailing na lamang si Pablo. Bigla niyang inisip ang kanyang kapatid.
Naiisip niya pa lang na mabibiktima si Panyang at magiging aswang, parang hindi na niya ito kakayanin. Hindi niya kasi kayang sakta ng babae kahit na maging aswang ito. Pero sa patakaran kasi ng mga albularyo, lahat ng kampo ng kadiliman ay marapat lang napaslangin. Yun ang bagay na ayaw mangyari ni Pablo. Kaya hanggat maaari, ilalayo niya si Panyang sa kahit na anumang posibilidad na mayanggaw ito. Kinabukasan, nagpaalam si Mang Robin at Pablo sa dalaga. Kailangan kasi nilang umalis na muna para pumunta sa pagpupulong. Sa kanilang paglalakad, bigla na lamang nilang nakasalubong ang binatang si Bandong. Wala itong tsinelas, payat na rin, humpak ang pisngi at dilat ang mga mata. Unang tingin pa lamang nila, alam na kagad nilang lulong ito sa ipinagbabawal na gamot. Kahit na ganoon, nag-alala pa rin si Pablo. Hintuan niya ang kaibigan at pinilit kausapin. Bandong, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Marahang lumingon si Bandong sa kanila at saka tumawa ng malakas. Nakakaloko ang tawa nito. Nakaramdam siya ng inis, pero inintindi na lang niya dahil mukha namang wala sa sarili ang kanyang kaibigan. Bandong, naririnig mo ba ako? Pare, tignan mo oh. Yung baboy lumilipad. Pablo, wala sa sarili ang kaibigan mo. Ganyan talaga nangyayari kapag napapatropa sa mga siraulo din. Gusto mo bang sumama sa ulap? Para tayong nakalutang sa langit. At alam mo ba pre, ang sarap ng babaeng yun. Ang sarap. Tikman ko kaya. Pero mas masarap sa ulap eh. Hihiga ako sa ulap. Kasama ko mga anghel. Nung nakaraan, ayos ka pa pre ah. Pambira ka naman oh. Ayos? Papaayos ka ng sasakyan? Sige, aayusin ko. Aayusin ko kahit walang sira. Gusto mo sirahin ko pa para maayos eh, no? Ay, Bandong, magparehab ka na kung gusto mo mabuhay ng matagal. Rehab? Diyos, gawa-gawa lang ng tao yan. Hindi totoo rehab. Ang totoo yung ulap. Ayun oh, yung baboy nandun na sa ulap. Langya. Ang bilis niya palang lumipad. Napapailing na lamang sila sa sinasabi ni Bandong. Inayaan na lamang ni Pablo na maglakad ng lalaki. Gustuin niya man itong tulungan pero alam naman niyang hindi siya ang maaaring tumulong doon. Wala naman siyang kaalam-alam kung papaanong maibabalik sa katinoan ng isang taong lulong na sa droga. Ang tanging may kaalaman lang sa ganoon ay ang kinauukulan. Mabigat ang pakiramdam ni Pablo dahil kay Bandong. Hindi niya matanggap na tuluyan ng naligaw ng landas ang lalaki. Naawa siya sa kaibigan niya. Wala rin kasi yung pamilya na iintindi sa kanya. Lahat ng pamilya ni Bandong ay inabandonan na siya. Hintayin mo ako Bandong ha. Tutulungan kita. Kailangan ko lang itong unahin. Tumuloy na lamang sila sa kanilang pagpupulong. Nagdeklara na ang mga nakatataas ng tinatawag nilang Red Alert. Ibig sabihin nito, magtatalaga na sila ng mga tao sa bawat sulok ng baryo. Tigalawang albularyo at manunugis ang tatambay sa bawat kanto. Magkakaroon na rin ng roronda sa kagubatan. Lahat din ang magiging kahina-hinala ang galaw, kahit na hindi matandang babae ay iimbestigahan. Sa sobrang galing kasi na matandang yon sa paggamit ng itim na salamangka, naiisip na rin nila na baka may kakayahan na rin itong makapanggaya ng anyo. Umuwi na muna tayo sa bahay at nang makapagtanghalian na muna. Mamaya na tayo sasama sa mga maglilibot. Mas maganda kung gabi para hindi mainit. Opo, abuti pa nga po. Nagugutom na rin ako eh. Nagmamadaling makabalik ng bahay ang dalawa. Pero pagdating nila roon, narinig nilang umiiyak ang babaeng si Panyang sa loob. Mabilis siyang pumasok at naabutan niyang punit na ang damit ng dalaga. May dugo rin sa bandang hita nito. Ang pang-ilalim na suot sa pang-ibaba ng dalaga ay nasa sahig. Panyang, anong nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Nanginginig ang kamay ni Panyang. Hindi ito makapagsalita. Sabihin mo sa akin, sinong may gawa nito sa'yo? Kumalma ka, Pablo. Mas lalo siyang hindi magsasalita kung tataasan mo ang boses mo. Ako na dyan. Huminga ng malalim si Mang Robin.
Hinawakan ni Mang Robin ang kamay ng dalaga at saka nagsalita. Panyang, anak, sabihin mo sa amin kung sino ang gumawa nito sa iyo para matulungan ka namin. Si Bandong, siya ang gumawa nito sa akin. Pinagsamantalaan niya ako. Wala na siya sa katinuan. Halos gumuho ang mundo ni Pablo ng mga sandaling yon. Hindi niya masukat ang galit na nararamdaman niya. Ang awa na nararamdaman niya para sa kaibigan, napalitan na yun ng pagkamuhi. Bigla na lang siya pumasok at ginawa niya sa akin itong kababuyan niya. Marumi na akong tao. Sobrang dumi kong tao. Papatayin ko siya. Pablo, saan ka pupunta? Hey, Pablo! Dahil sa galit, hinugot ni Pablo ang kanyang itak at lumabas ng bahay. Hindi na niya naririnig pa ang tawag sa kanya ni Mang Robin. Ang tanging tumatakbo sa utak niya ay pagbayarin ng kaibigan niyang si Bandong. Ang kaibigan niyang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Bumalik siya sa kanilang baryo. Pinunta niya si Bandong sa bahay nito sa pag-aakala na naroon yon. Pagpasok niya sa bahay, ang naabutan na lamang niya doon ay mga pinsan ni Bandong. Mas lalo siyang nagalit dahil hindi niya maiganti ang kanyang kapatid. Natagpuan na lamang niya ang sarili niyang inaawat na siya ni Manuel. Hindi na niya namalayan na nasa tabi na pala niya ang kaibigan niya. Uy! Ano ba nangyayari sa inyo ni Bandong? Ha? Bakit mo siya papatayin? Wala na sa sarili si Bandong. Pinagsamantalaan niya si Panyang, pre. Pinaboy niya. Ha? Ano? Kakalimutan ko na kung ano man ang pinagsamahan namin. Hindi ako papayag na ganun lang. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya ngayon kapag nakita ko siya. Ikaw naman ang makukulong eh. Wala na akong pakialam. Naririnig mo ba sarili mo, pre? Kapag nakulong ka, mas lalong mahihirapan ang kapatid mo na makausad sa nangyari. Wala na siyang ibang sasandalan, pre. Ikaw lang. Ano ba? Tinapik ni Manuel ng malakas ang dibdib ni Pablo. Maya-maya lang din ay medyo kumalman na rin ang kalooban ng binata. Pero hindi pa rin nawawala ang galit nito. Pre, huwag kang padalos-dalos. Isipin mo rin ang kapatid mo. Bumuntong hininga na lamang si Pablo. Napagtanto niya na tama si Manuel. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon kapag nakagawa siya ng maling desisyon. Ilalapit natin sa batas ang nangyari, pre. Sila na ang bahalang pagbayaran si Bandong. Nung mga sandaling yon, binalikan na lamang niya si Panyang. Maghapon na tulala ang dalaga. Hanggang sa gumabi, hindi pa rin ito nagsasalita. Umiiyak lang ito habang nakatingin sa malayo. Hindi maiwasan ni Pablo na magalit. Lalo na kapag nakikita niyang nahihirapan na ang kanyang kapatid. Pablo, ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Magpapahinga lang ako. Gisigid mo na lang ako sa taas kapag kailangan mo ng tulong ko. Sige po, Tatay Robin. Maraming salamat po. Tinapik siya ng matanda sa balikat. Naglakad na rin ang matanda paakyat ng hagdanan. Mga ilang sandali lang nahiga na rin si Panyang sa sala. Hinayaan na lamang niya yun doon. Habang siya naman ay nakaupo lang sa harapan ng pintuan. Buhay na buhay ang diwang nagbabantay. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, bigla na lamang niyang narinig ang tinig ng matanda. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang boses na yon. Pero parang ibinubulong lamang sa kanya. Bubuhay na ang sumpa ng kapatid mo dahil sa galit at buot na kanyang nararamdaman. Muling magiging aktibo ang sumpa. Ang sumpa na inakala ng mga ninuno mo na matitigil na. Pero nagkakamali sila. Ang sumpa ay matitigil lang kapag napatay nyo na ang huling miyembro ng angkan namin. At ako yun! Tumungo na si Pablo sa bakuran. Inilabas na niya ang itim na rosary. Isinuot niya yun para gawing pangontra sa maaaring pag-atake na matanda. Nasaan ka? Magpakita ka! Wala siyang marinig na kahit na anong tugon. Tanging ang paghagikik lang ng matanda ang naririnig niya. Hanggang sa makalipas ang 1 minuto, tuluyan nang nawala ang tinig ng misteryosong matanda. Aminadong kinabahan ng binata, pero mas kinakabahan siya sa sinasabi nito sa kanya.
Napatingin siya kay Panyang na masarap na ang tulog. Bigla na lang niyang naisip ang tungkol sa sumpa. Pero maya-maya lang, naalarma na lang si Pablo nang makitang sumigaw ng malakas ang kanyang kapatid. Dahil dito ay nagising na rin na matandang si Robin. Agad nilang nilapitan ng dalaga. Dinadaing nito ang sakit ng batok. Nang tingnan nila ang batok ng babae, nakita nila na nangingitim na yon. Meron na ring ugat na umuumbok doon. Panyang, anong problema? Papatayin ko siya! Papatayin ko si Bandong! Hindi ko siya mapapatawad! Lalapit na sana si Pablo sa kanyang kapatid, pero bigla na lang itong nangisay. Naririnig nila ang pagtunugan ng buto nito. Nakita na rin nila ang pagiging itim ng mga mata nito. Humaba rin ang kuko nito at naglalabas na rin ng nakakatakot na boses. Hindi pa rin pala napuputol ang sumpa! Panyang! Tulungan mo ako! Itatali natin siya habang hindi pa siya tuluyang nagiging aswang! Nagiging ano? Mamaya ka na magtanong! Tumulong ka na muna sa akin! Agad na kinuha ni Pablo ang makapal na lubid sa likod bahay. Pinagtulungan nilang itali sa haligi ang dalagang si Panyang. Nang maitali na nila yon, ay saktong tuluyan na itong naging aswang. Tay Robin, sabi mo sa akin, anong ibig sabihin nito? Ano yung sinasabi mong hindi pa rin nawawala ang sumpa? May kinalaman ba to sa sumpa na sinasabi ng matandang babae? Huminga ng malalim ang matandang si Robin. Palagay niya, ito na rin ang tamang panahon para ipaalam kay Pablo ang katotohanan. Tatanggapin ko kung magagalit ka sa akin. Pero inilihim ko sa inyo ito dahil yun ang habilin sa akin ng inyong ama bago siya mawala. Ligid sa kaalaman ninyo, ang angkan ng iyong ama ay merong nakalaban na angkan ng mga mangkukulam noon. Nagawa niyang talunin ang mga mangkukulam. Pero bago mawala ang mga yon, ay nag-iwan ito ng sumpa. Nung una isa sa mga kamag-anak mo na babae ang tinablan ng sumpa. Hanggang sa napasa na ng napasa sa mga anak na babae. Lahat sila ay naging aswang. Yung kasi ang sumpa ng mga mangkukulam. Pero nakagawa ng paraan ng lolo at lola mo at nagawa nilang pigilan ng sumpa. Pinatay nila ang mga natitirang miyembro ng angkan ng mga mangkukulam. At pagmula doon, hindi na muli pang natuloy ang sumpa. Pero ngayon, mukhang ang matandang nakakausap mo ay ang uling miyembro ng angkan ng mga mangkukulam. Dahilan para muling magpatuloy ang sumpa. Mawawala lamang ang pagiging aswang ni Panyang kapag nawala na rin ang matandang yon. Ang bira naman Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin to? Sana noon pa, para kahit na papano may magagawa ko para pigilan ito. Sinunod ko lang din naman ang habilin ng mga magulang mo. Kung ako lang ang tatanungin matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Pero naisip ko rin, kung noon ko pa sinabi, mapapadali ang pagiging aswang ni Panyang. Dahil alam ko na kapag nalaman mo ng maagang tungkol dito, hahanapin mo ang mangkukulam. At kapag nagtagpo kayong dalawa, mas madali nang mangyayari ang sumpa. Wala na bang ibang paraan para makabalik siya sa dati? Wala na. Ang taging paraan, paslangin ang matanda. Itinago nila ang tungkol kay Panyang. Lumipas sa mga araw, hindi pa rin nahahanap ang matandang mangkukulam. Habang si Panyang naman, hindi na rin nakabalik sa dati. Ni hindi na rin sila nito nakikilala. Para na itong mabangis na hayop. Dahil sa awa, naisipan ni Pablo na pakainin na ng hilaw na karne ang kanyang kapatid. Inaprubahan naman ito ni Mang Robin. Dahil kung hindi makakakain ng dalaga, mamamatay rin ito sa gutom. Gutom na gutom si Panyang. Isang buong manok ang kinain nito. Hindi pa tumatagal ng 5 minuto, naubos na ang manok. Tila nagkaroon naman ng pag-asa ang dalawa nang makita nilang bumalik na sa normal ang mga mata ng dalaga. Panyang, naririnig mo na ba kami? Bakit ako nakatali? Nagkatinginan si Pablo at Mang Robin. Ipapaliwanag na sana ni Pablo ang mga nangyari pero nagulat sila sa inasal ni Panyang. Wala niyo
niyo ako dito! Papatay ko si Bandong! Hindi pwedeng gumalagala siya na malaya habang ako nagdurusa sa ginawa niya. Papatayin ko siya! Wala makakapigil sa akin ngayon. Hindi na ako pangkaraniwang nilalang. Alam mo na kung ano ka? Naririnig ko ang boses niya. Sinasabi niya sa akin ang lahat ng hindi niya sinasabi sa akin. Isa akong aswang. Dahil ako ang sumalo ng sumpa ng punyetang angka na ito. Ako ang nagdurusa. Pero hindi ako papayag na pagdusahan ko ang pagiging aswang na ito. Dahil gagawin ko ang lahat para mapas lang ang matandang yon. Lalong-lalo nang sinaulong si Bandong. Panyang, makinig ka. Kahit na naging aswang ka, pwede ka pa rin maging mabuti. Huwag mong gamitin yan sa kasamaan. Pwede pa rin maging mabuti. Naririnig mo ba ang sarili mo, Pablo? Magiging mabuti ako sa taong lumapastangan sa pagkababae ko. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Palibhasa, hindi kayo nakakaramdam. Hindi kayo nakaramdam na parang inuubaran pati ang katauhan ko. Wala kayong pakialam sa gusto kong gawin. Gagamitin ko ang sumpang ito para pagbayarin lahat ng taong walang magawang mabuti at lahat ng taong magtatangka na saktan ako. Nawindang si Pablo sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya inakala na magiging ganun na ang kanyang kapatid. Sobrang layo nito sa pagkakakilala niya. Panyang, gumising ka! Hindi ikaw yan! Hindi ganyan ang Panyang nakilala namin! Wala na ang Panyang nakilala nyo. Ang Panyang na kinakausap nyo ngayon ay ang Panyang na napuno na ng galit. Pinaboy niya ako at pinaglaruan ng matandang yon ang kapalaran ko. Papatayin ko sila. Papatay ko lahat ng magiging adlang sa mga plano ko. Hindi na kinaya ni Mang Robin ang kanyang nakikita. Kaya naman hinigit na nito si Pablo palabas ng bahay. Pablo, iba na ang takbo ng utak ng kapatid mo. Talagang tuluyan ang nananalaytay ang utak ng isang aswang sa kanyang buong pagkatao. Nakilala na niya tayo, pero dahil sa pagiging mabangis, ang tanging nasusunod na lang para sa kanya ay ang sarili niya. Kailangan din natin mag-ingat. Pwede rin niya tayong masaktan. Hindi magagawa ni Panyang sa atin yon. Kilala niya tayo at kaya lang niya sinasabi yon dahil sa ginawa sa kanya ni Bandong. Ejilak mo nga mga mata mo. Alam mo na ang aswang ay hindi kailanman nakakapag-isip ng tama. Napag-aralan natin yan, Pablo. Alam mo yan. Kaya si Panyang, hindi natuwid ang kaisipan yan. Isa lang ang alam kong dapat natin gawin. Patayin ang mangkukulam para mawala na rin ang pagiging aswang ng kapatid mo. Napabuntong hininga na lamang ang binata. May punto naman si Mang Robin kaya hindi na niya ito kinontra pa. Makalipas ang ilang oras, nanatili pa rin sa loob ng bahay si Panyang. Hindi nila yon magawang pakawalan kahit na nakakausap na nila ito. Batid nilang kapag nakalaya si Panyang, katapusan na ni Bandong. Kahit na masama ang ginawa ni Bandong, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng dalaga. Sa oras kasi na makalabas ito ng bahay na yon, magiging mahirap ang buhay ni Panyang sa kamay ng mga albularyo. Dakong 8:00 ng gabi, nakatulog na si Mang Robin at Pablo. Kampante naman silang hindi makakatakas si Panyang dahil mahigpit ang pagkakagapos nila. Makapal din ang lubid nito. Pero dakong mga bandang 12:00 ng gabi, naggulat sila sa malakas na kalabog. Binagsak ang gate ng bakuran nila. Dahil yari sa yero yon, agad nilang narinig at agad din naman silang napabangon. Pagtingin nila sa pinagtatalian ng dalaga, wala na roon si Panyang. Naalarma sila at dali-daling lumabas at nanlalaki ang kanilang mga mata nang makita ang dalagang nasa bakuran. Bitbit ang ulo ng isang lalaki. Umaagos pa ang dugo nito. Duguan din ang bibig ng babae at meron pang ninunguya. Ha? Panyang! Wala na ang kaibigan nating manyakis. Wala na si Bandong. Pinaranas ko na sa kanya ang impyerno. At ang sarap pala ng laman ng tao. Ang sarap ng bituka ni Bandong kahit na parang amoy droga. Abla, ihanda mo ang sarili mo. Napatingin si Panyang kay Mang Robin. Nagsalubong ang kilay nito at hinampas sa gilid ang ulo ni Bandong. Ihanda ang sarili? Bakit? Kakalabanin niyo ba akong dalawa? Iha,
Alam kong nakikilala mo pa kami. Kaya alam mo na gagawin lang namin ang tama. Sakaling may gawin kang mali. May gagawin ako mali? Depende kung pipigilan niyo ako. Yun ang pagkakamali niyo. At ang mali, dapat dinadagdagan pa ng isang pagkakamali. Wala na sa kayusan ng isipan mo, Panyang. Alam kong galit ka dahil sa naging kapalaran mo. Pero ang tunay na kalaban natin dito ay ang matandang mangkukulam. Ang miyembro ng angkan na naglagay ng sumpa sa angkan natin. Siya ang kailangan mong paslangin. Siya ang susi para makawala ka sa sumpa ng pagiging aswang mo. Hindi. Wala na akong pakialam sa kanya. Dahil napagtanto ko, mas masarap pala ang buhay na ganito. Malakas ako. Walang makakapigil sa akin. Lahat ng gusto ko'y magagawa ko. Masarap maging aswang. Hindi ako nagsisisi. Panyang naman, alalahanin mo na lang lahat ng pinagsamaan natin. Yung mga kabataan natin. Di ba sobrang malapit tayo sa isa't isa? Ang dami pa nga nating pangarap na gustong maabot eh. Yun ang isipin mo. Huwag kang magpapatalo sa tawag ng pagiging aswang na yan. Isa kang tao. Kailangan mo magpakatao, Panyang. Hindi. Kalimutan mo na ako. Magmula ngayon, hindi nyo na ako pwedeng pakialaman. At kapag sinubukan nyo akong pakialaman, wala akong magagawa kundi pati kayo'y paslangin ko. Tumalo ng mataas si Panyang palabas ng bakuran. Hindi na rin yun hinabol pa ni Pablo. Napaupo na lamang siya sa gilid. Naiyak na lamang at hindi alam ang gagawin. Mga ilang minuto lang, inilibing nila ang ulo ni Bandong sa bakuran nila. Nang maging kalmado na ang binata, pinuntahan nila ang mga nakatataas sa kanilang samahan. Sinabi nila agad na naging aswang ang kapatid ni Pablo. Pero hindi nila sinabi ang tungkol sa sumpa. Binanggit lang nila na si Panyang ay naging biktima ng yanggaw. Dahil dito, nagsimula na ring ipahanap ang dalaga. No choice na si Pablo kahit masakit sa kanya. Kailangan niyang labanan ang kanyang emosyon. Kailangan niyang gawin ang tama. Hindi niya hahayaang makapambiktima ang kanyang kapatid. Dapat bago siya mapuksa ng mga kasabahan natin, mahanap na natin ang matandang mangkukulam. Kailangan natin siyang mapatay para mawala na ang sumpa. Sana kapag nagawa na natin yon, hindi pa huli ang lahat. Atay Robin, tingin niyo babalik pa sa normal ang lahat? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Alam kong ginagabayan niya tayo. Tahimik lamang ang lalaking si Pablo. Umuwi na muna siya ng bahay. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bigla niyang na-miss si Panyang. Naalala niya ang lahat ng masasayang sandali nila ng dalaga. Napaupo na lamang siya sa gilid. Nararamdaman na lamang niyang tumutulo na ang luha niya. Mabigat sa dibdib ang mga pangyayari. Hindi niya matanggap na ang masayang pamumuhay nila magbabago dahil lang sa isang sumpa. Ang sumpa na wala naman silang kinalaman. Humarap siya sa larawan ng kanyang ama na nakadikit sa dingding. Tay, bakit ganito? Bakit kami mga nasa henerasyon na ito ang naghihirap dahil sa lintik na sumpa na yon? Ano ba kasi ang nangyayari noon? Bakit ba kayo nagkaroon ng angkan ng mga mangkukulam? Tingnan niyo, ang walang kamalay-malay na si Panyang. Isa ng aswang. At magiging siya na ang numero 1 kalaban dito ng mga albularyo sa mga susunod na araw. Galit ng galit ang binata. Nasusuntok na lamang niya ang pader. Kahit na isa siyang albularyo, wala rin naman siyang magawa. Hindi niya rin naman alam kung saan matatagpuan ang matandang mangkukulam na kailangan nilang paslangin. Napalingon ng binata sa pintuan nang marinig niya ang tinig ng kanyang kaibigan na si Manuel. Pre, alam ko na nangyari. Kinuwento na sa akin ni Mang Robin lahat. Pre, pasensya ka na. Wala rin ako magawa eh. Pero, sasamahan kita, pre. Maraming salamat, pre. Pero, ayos lang ako. Ayaw kitang madamay sa gulong ito. Alam ko kung gaano kabigat ang dinadala mo ngayon, pre. Lalo na't ganun pala ang nangyari kay Panyang. Kaya, pre, kailangan mo na makakausap ngayon. Tumangutango na lamang si Pablo. Hinayaan na lamang niya si Manuel. Napagtanto niyang mababaliw nga talaga siya kapag wala siyang kasama o kausap. Makalipas lang ang ilang araw,
Hindi na muling nagparamdam pa sa kanila si Panyang, pero nagpatuloy pa rin ang kanilang paghahanap sa matandang mangkukulam. Kahit na hindi naman yun ang utos sa kanila ng nakatataas, mas prioridad na kasi si Panyang na mahuli. Marami na rin ang mga albularyo ang nagiging interesado sa dalaga, ngunit halo-halong dahilan lang din kung bakit. Kumusta ang lakad ng dalawa? Wala pa rin bang balita? Kagabing yun, kararating lang ni Pablo at Manuel sa bahay ni Mang Robin. Galing ang dalawa sa bayan. Nagbakasakali kasi silang doon tumungo ang matandang mangkukulam. Pero sa kasamaang palad, hindi naman nila yon mahanap. Wala pa rin pong magandang balita. Lahat na kasi yata ng kasulok-sulukan ng bayan napunta na namin. Pero wala naman yung matanda. Kumusta naman ang paghahanap kay Panyang? Wala pa rin bang balita? Wala pa rin. Pero inisa-isa na ng mga kasamahan natin ng mga kabundukan. Teka, hindi ka na ba natanggap ng pasyente? Ang daming naghahanap sa'yo kanina. Sa gulo ng utak ko, baka wala rin ako magawang tama sa mga pasyente. Baka salip na gumaling sila lumala pa yung kondisyon nila. Naiintindihan naman kita. Minsan talaga kailangan nating magpahinga. Lalo na kapag wala sa magandang kondisyon ang utak natin. Di bale, pumasok na tayo. Kumain na lang muna tayo at may inihanda akong laing. May kanin din, bagong saing. Kumain na kayo. Sakto! Maraming salamat po, Mang Robin! Tulala at hindi nagsasalita si Pablo habang kumakain sila ni Manuel. Walang naririnig si Pablo kahit na daldal naman ang daldal ang kanyang kaibigan. Masyadong okupado ng mga pangyayari ang kanyang utak. Uy pre, nakikinig ka ba sa akin? Ha? May sinasabi ka ba? Ay nako, yaman na nga yun. Hindi naman mahalaga. Kinabukasan ng umaga, ginising sila ni Mang Robin. Masamang balita ang nakaabot sa kanila. Nanlalaki ang mga mata ng matandang lalaki at baka sa mukha nito ang pagkabahala. 15 kataong natagpo ang patay sa gubat. Lahat ng yon rebelde. Ang sabi ng mga ngaso na nakakita, 5 aswang daw ang gumawa doon. Isa sa mga aswang ay babae raw. At ang babae raw na yon ay parang pinuno. Namulagat ng tuluyan ng mata ni Pablo. Ang unang pumasok kasi sa isipan niya ay ang kanyang kapatid. Hindi kaya si Panyang yung babaeng yun? Nakabuo na siya ng samahan? Yun din ang iniisip ko. Baka sinisimulan na ni Panyang ang pagpapalawak ng mga aswang. Pablo, talagang wala na siyang pag-asang makinig sa atin. Nilamon na ng kasamaan ang utak niya. Kung hindi pa natin mapapaslang ang matanda, baka dapat mas unahin na natin si Panyang. Napaupo na lamang sa gilid si Pablo. Nanlalambot siya sa kanyang nalaman. Hindi niya matanggap na ganoon na ang ginagawa ng kanyang kakambal. Pre, alam kong mahirap sa'yo. Pero pre, kailangan natin siyang pigilan. Kapag nakapagparami si Panyang, siguradong maraming buhay ang mawawala rito sa atin. Aswang na si Panyang. Hindi na siya ang Panyang na nakilala at minahal natin, Pablo. Isipin mo na lang na gagawin natin to para makapagpahinga na siya. Maraming salamat. Sige, magmula ngayon, ituturing ko na siyang aswang na mapanganib sa buhay ng lahat. Nagpunas ng luha ang binata. Kinuha na niya ang kanyang itak sa gilid. Hinasa niya yon. Kinuha na rin niya ang latigo na yari sa buntot pagi. Pati na rin ang mga borloloy niya sa katawan na di umano ay ginagamit niya ito laban sa mga masasamang elemento. Handa na akong harapin ang katotohanan. Kakayanin ko. Tinakip niya sa balikat si Mang Robin. Napangiti na lamang din siya ng pilit. Mabuti na lamang talaga ay meron pa siyang kasama sa buhay. Malaki ang pasasalamat niya kay Mang Robin at kay Mang Manuel. Dahil kasi sa dalawang ito, kahit na papaano ay nalilinawan siya sa sitwasyon. Pagsapit ng gabi, magkakasama na ang tatlo sa pagronda. Isa lamang sila sa itinalaga na magbantay sa kagubatan. Madilim na ang kagubatan noong mga sandaling yon, pero may dala-dala silang lampara. Nakatambay lang sila sa ilalim ng puno habang nagmamasid. Nakikiramdam sa paligid. Mang Robin,
Maraming salamat at tinayaan mo akong sumama rito kahit na hindi naman ako albularyo. Gusto ko kasi talagang samahan si Pablo eh. Wala yon. Alam ko naman na gusto mo lang namang makatulong. Isa pa, hindi ka naman ibang tao kay Pablo. Kaya hindi ka na rin ibang tao sa akin. Ako pa nga dapat na magpasalamat sa iyo, pre. Kasi sa totoo lang, wala ka namang kinalaman sa lahat ng nangyayari. Pagtanaw ko na rin to ng utang na loob sa'yo, pre. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na rin ang tiyahin ko. Baka isa na siyang aswang. At baka napatay na rin siya ng mga albularyo. Biglang natahimik si Pablo. Naisip niya kasing biglaan na maaaring mamatay din si Panyang sa kamay ng mga albularyo. Pero huminga lamang siya ng malalim. Sa puntong yon, sinubukan na niyang tanggapin na magiging ganun na talaga ang kapalaran ng kanyang kakambal. Habang naghihintay sila ng presensya ng aswang, biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo si Pablo. Narinig na naman niya ang tinig ng matandang babae. Naririnig niyo rin ba yung matanda? Wala naman kami naririnig. Ako lang yata ang nakakarinig sa kanya. Bakit? Ano bang sabi niya? Ngayong gabi na raw, magpaparamdam ang mga aswang at kailangan ko na ihanda ang sarili ko. Tinatawanan niya lang ako. Parang pinlano na talaga niyang mangyari ang lahat ng ito. Tingin ko, kailangan na natin siyang mahanap. Hindi. Kailangan nating unahin ang misyon na nandito. Ginugulo lang tayo na matandang yan kung nasan man siya. Kahit na gustong-gustong mahanap ni Pablo ang matandang naririnig niya, nanatili pa rin sila sa kanilang kinalalagyan. Mas pinili niya ang kanilang misyon. Halos 1 oras na silang nagbabantay sa parting yon. Kaya nakaisip na si Mang Robby na rumonda na sila ulit. Muli silang naglakad-lakad hanggang sa makarating na nga sila sa pagitan ng 2 bundok. Mga nalagas na puno ang naroroon. Nakakabingi ang katahimikan. Habang nililibot ni Pablo ang tingin niya sa paligid, kusang nagtitindigan ang kanyang mga balahibo. Hinugot na niya ang kanyang itak. Marahan silang naglakad papalapit doon. Kumukulo ang langis. Nandyan lang sila sa paligid kaya humanda kayo. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Pablo. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga kaluskos. May mga humahagikik din. Nagdikit-dikit na sila hanggang sa ibaba! nang tutukan nila ng lampara ang ibaba. Nakita nilang may gumagapang na aswang palapit sa kanila. Ang isa ay nasa harapan ni Mang Robin, pero ang isa naman ay nasa harapan ni Manuel. Hindi sila nagdalawang isip na tagain ang mga iyon. Muntikan na nilang tamaan. Mabilis na nakailag ang mga iyon. Tatay Robin, tingin ko marami sila. Oo nga. Sobrang lakas ng kulo ng langis na dala ko eh. Papalagan ba natin ang mga yan? Lugi tayo sa bilang eh. Kailangan natin ng backup. Atras muna! Atras muna! Aalis na sana sila, pero narinig nila ang tinig ni Panyang. Napatigil ang 3. Paglingon nila ay naroon na ang dalaga. Iba na ang suot nito. Nakasuot na ito ng mahaba at kulay pula na kasuotan. Pero mahahalata ang pagiging aswang nito dahil sa haba at talim na mga kuko nito. Maligayang pagkikitang muli, kapatid. Panyang, itigil mo na kung ano man ang binabalak mo. Binabalak? Sino may sabing meron akong binabalak? Nakausap ko matandang mangkukulam. Sinabi niya sa akin na ngayong gabi, aatake kayo sa mga baryo. At naniwala ka naman doon? Naniwala ka sa isang nilalang na alam mong hindi naman mapagkakatiwalaan? Paano kung sinabi ko sa iyong hindi totoong sinasabi niya? Maniniwala ka rin ba sa akin? Hindi nakapagsalita si Pablo. Sa puntong ito kasi, parang nahihirapan na rin siyang pagkatiwalaan si Panyang. Alam niya kasing hindi na utak ng tao ang ginagamit nito, kundi utak na ng isang mabangis na halimaw. Hindi mo sinagot, kaya iisipin kong ang sagot mo ay hindi. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Huling paalala ko na rin ito sa inyo. Sa oras na makialam kayo, hindi ko na kayo bubuhayin pa. Wala akong pakialam kung ano man ang naging samahan natin noon. Aswang na ako ngayon. Reyna ng mga aswang. At kayo, mga pangkaraniwang tao lang kayo sa paningin ko.
Hindi ka na ba talaga babalik sa dati? Huwag ka nang umasa. Dahil ito na ang buhay na gusto kong tahakin. Mga kasama, halika na. Wala tayong mapapala dito. Pablo, tandaan nyo ang mga sinabi ko. Hindi na ako magdadalawang isip na paslangin kayo sa susunod na umadlang kayo sa mga gusto kong gawin. Mabilis na gumapang pali sa mga aswang. Napabuntungin nga na lamang ang binata. Tama lang ang ginawa natin. Hindi na naman natin sila kakayanin eh. Huwag na lamang natin ipaalam sa iba na nakaharap na natin ang mga aswang. Baka sabihin pa nila na pinakawalan pa natin sila. Tumango si Pablo bilang tugon. Mabilis nilang nilisan ng kagubatan. Bumalik na lamang sila sa kampo nila at saka inulat na wala silang mga nakaengkwentrong aswang. Matapos noon, tumambay na muna sila sa bahay ni Mang Robin. Habang nagkakape, napatingin sila sa direksyon kung saan inilibing nila ang ulo ni Bandong. Magkahalong emosyon ang nararamdaman nila noong mga sandaling yon. Hindi niya maiwasang sisihin ang kaibigan niya. Kung hindi kasi pinagsamantalahan ni Bandong si Panyang, hindi na naman uusbong ang galit ng dalaga at kung hindi umusbong ang galit nito, hindi rin sana magiging aktibo ang sumpa sa katawan ni Panyang. Ayon kasi sa matandang mangkukulam, ang sumpa ay nabubuhay sa mga negatibong emosyon gaya ng galit, inggit at pagkamuhi. Pre, malamig na yata kape mo. Busin mo na. Pre, masama ba akong tao kung kakamuhian ko si Bandong? Kahit na naging mabuti naman siya sa akin dati. Kung kakamuhian mo yung kaibigan natin, at tanggap-tanggap naman kung bakit. Nakagawa si Bandong ng mabigat na kasalanan sa kapatid mo eh. At nangyari yon dahil pinabayaan ni Bandong ang sarili niya. Kasalanan niya sa sarili niya na naging dulong siya. At dahil sa kasalanan niya sa sarili niya, nagkasala tuloy siya sa ibang tao. Pre, walang masama sa nararamdaman mo. Ang masama lang sa nangyari, inatay ni Panyang si Bandong. Kumbaga pre, inilagay niya sa kamay niya yung batas. Oo, naiintindihan ko mga sinasabi mo, pre. Tama ka naman eh. Hindi dapat inilagay ni Panyang ang batas sa kamay niya. Pero kahit ako, wala na rin akong nagawa eh. Hindi na si Panyang ang nakikita at nakakausap natin. Siguro, kailangan ko na rin tanggapin ang katotohanan. Magmula bukas, gagawin ko ang lahat para magawa ko ng maayos kung ano man ang tungkulin natin. Susubukan kong tanggapin na ang Panyang na nakilala ko ay matagal nang wala sa mundong ito. Tinapik-tapik na lamang ni Manuel ang kanyang balikat. Matapos ang pag-uusap na yon, ay pumasok na lamang sila sa loob. Humiga na sila para makapagpahinga. Pero hindi pa rin napapagod ang utak ni Pablo sa kakaisip. Sandali siyang bumangon. Nagilamos siya ng muka sa pagbabakasakaling dalawin din siya ng antok. Nagsibak-sibak na rin siya ng kahoy. Pinagod niya ang katawan niya pero kahit na anong gawin niya, gising na gising ang diwa niya. Hindi na yon dahil sa kape. Dahil na yon sa mga naglalaro sa kanyang isipan. Muli siyang naupo sa harapan ng pinto. Napatigil siya sa kung anuman ang iniisip niya nang muli niyang marinig ang tinig na matanda. Sa puntong ito, nakaramdam na ng pananabik ang binata. Kampante siyang mahuhuli na niya ang matanda sa mga sandaling yon. Nakahiram kasi sila ng anting-anting. Ang anting-anting na yon ay may kakayahang makatukoy ng lokasyon ng mga nilalang na may dalang negatibong enerhiya. Kumusta ang buhay na hindi kasama ang iyong pinakamamahal na kapatid? Malungkot pa? Tumingin-tingin si Pablo sa paligid para hanapin ang boses. Marahan siyang naglakad, na kunwari ay hindi niya nasusundan ang pinagmumula ng tinig. Patay ka sa akin ngayon. Magsalita ka lang uli. Kahit na anong gawin mo, hindi na babalik sa dati ang kapatid mo. Siya na ang magiging pinuno ng mga makabagong aswang! Nagmamadaling tumakbo si Pablo nang malaman na niya ang kinaroroonan na matanda. Hindi nagtagal, natagpuan na rin niya yon. Gulat na gulat ang matandang babae. Hindi ito makapaniwala na nakita siya ng binata. Agad namang inilabas ni Pablo ang itak niya. Tinutukan niya ito sa leeg. Sa wakas, nakita na rin kita!
Wag mo akong patayin! Kahit na magmakaawa ka pa, wala akong dahilan para buhayin ka. Kung ikaw ang susi para maputol na ang sumpa at para mabalik na sa normal ang kapatid ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. May alam akong ibang paraan para mawala ang sumpa. Hindi mo na ako malilinlang, no? Hindi kita nililinlang. Totoo ang sinasabi ko. Noon pa man, sikreto na nangangkan namin kung paano alisin ang sumpa sa isang tao. Kami ang gumawa ng sumpa, kaya kami ang nakakalam kung paano aalisin ang sumpa. Bakit naman ako papayag sa sinasabi mo? Ang pinakamadaling paraan para mawala ang sumpa ay patayin ka! Wag! Tatagay na sana ni Pablo matanda nang biglang dumating si Panyang. Pinigilan siya nito at itinulak ng malakas. Muntikan ng tumilapo ng binata. Buti na lang ay nakabalansi ito. Panyang! Huwag mong patayin na matandang ito. At bakit naman hindi? Siya ang susi para makabalik ka na sa dati. Siya ang susi para maging tao ka ulit. Mawawala na ang pagiging aswang mo kapag pinatay ko ang matandang yan. Makakasama na ulit tayo at magiging normal na ulit ang lahat. Ayokong bumalik sa dati. Anong pinagsasabi mo? Gusto ko na ang buhay ko ngayon. Nababaliw ka na ba? Lahat ng gusto ko kaya ko nang gawin. Kinatatakutan ako ng karamihan. Kahit na mga kasamahan mo. Malakas ako, mabilis at hindi mamamatay sa gutom. Sobrang sarap maging ganito. Masaya ako sa pagiging aswang. Tapos ano? Gagawa ka ng masama? Papatay kayo ng papatay ng tao para lang mabuhay kayo? Yun din naman ang ginagawa ng tao eh. Pumapatay kayo ng hayop para mabuhay. Kaya anong pinagkaiba nun sa ginagawa namin? Wala. Isa pa, sa ganitong katayuan ko sa buhay, wala na makakapambaboy sa akin. Wala na makakapanamantala sa akin. Kaya naman, hindi ko papayagan ang gusto mong gawin. Hindi ko hayaang patayin mo ang matandang ito. Sobrang lala mo na. Hindi na tamang takbo ng utak mo. Tama lang talaga na kinalimutan na kita bilang kapatid ko. Anong gagawin mo? Lalabanan mo ako ngayon? Kaya mo bang patayin ang kapatid mo? Hindi ka makapagsalita, iha. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Panyang. Pero, pasensya ka na. Wala na siyang nararamdaman na pagmamahal sa'yo bilang kapatid mo. Wala na akong pakialam. Lalabanan kita. Kung yan ang gusto mo. Hinawakan ni Pablo ang kanyang kwintas. Walang kalam-alam si Panyang at ang matanda na may daladala palang anting-anting ang binata. Nanlalaki ang mga mata nila nang makitang tila kumikislap ang kwintas ng binata. Pasensya ka na kapatid. Pero sa puntong ito, kinalimutan ko na kung sino ako sa'yo at kung sino ka sa akin. Biglang tumakbo na mabilis ang binata palapit sa dalawa. Sinalag ni Panyang ang itak ng binata. Hinawakan nito ang talim. Agad namang dumistansya ang binata. Kung inaakala mo magagamit mo sa akin ang pagiging magkapatid natin, nakakamali ka. Hindi na ikaw ang kapatid ko. Matagal na siyang wala sa mundong ito. Muling umatake ang binata. Makakasunod na hagupit ng itak ang ginawa ni Pablo. Walang magawa ang dalagang si Panyang kundi ang umilag. Nang tumungtong ito sa mga sanga ng puno ay nagbago na rin ang anyo ng babae. Sumago pa ito kay Pablo. Habang naglalaban ng dalawa, nasa gilid lamang ang matandang mangkukulam habang tumatawa. Tuwang-tuwa ito sa nasasaksihan. Tila may kakaibang kaligayahan ang dinudulot ng pag-aaway ng magkapatid. Tinamaan ni Pablo ang kanyang kapatid sa tagiliran, pero tila hindi naman yun tumalab sa dalaga. Sa halip, mas lalo pa itong bumili sa pag-atake sa kanya. Makailang ulit ding kinalmot ng babae si Pablo. Tinamaan na rin ang binata. Buti na lang ay kinakayang tiisin yun ni Pablo. Kaya naman nakikipagsabayan na rin ang binata kay Panyang. Tingnan lang natin kung kakayanin mo pa ito. May kung anong Latin na salita ang sinabi niya habang hawak ang anting-anting. Sa isang iglap lang, nakalapit agad si Pablo sa kapatid niya. Nagawa niya itong sugatan sa tiyan na naging dahilan ng panghihina nito. Napatras ang dalaga. Sa puntong ito, nabahala na rin ang matandang babae. Kahit tumakbo ka pa, tanda, papatayin pa rin kita! Ano pang iniintay mo? Patay mo na ako! Yun naman ang gusto mo mangyari, di ba? Ang patay ng kapatid mo! Tinutukan na ni Pablo ng itak si Panyang sa liig.
Ito na ang tamang pagkakataon para wakasan na niya kagad ang kasamaan ni Panyang. Pero sa mga sandaling yon, tila ba may kung anong pumipigil sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa itak. Napapalunok siya ng laway dahil sa kaba. Kahit naabot kami na niya ang tagumpay, hindi niya yun magawa kaagad. Bakit? Hindi mo ba kayang paslangin ang kapatid mo? Paslangin mo na si Panyang. Total, masama ka naman kapatid, hindi ba? Buong buhay mo, wala kang ibang bukang bibig kundi nabibigatan ka kay Panyang. Kunwari ka pang mahal mo ang kapatid mo. Pero ang totoo, ayaw mo na sa kanya kasi nahihirapan ka ng kasama siya. Kaya ano pang hinihintay mo? Patayin mo na si Panyang. Ito na ang pagkakataon mo para mawala ang pabigat sa buhay mo. Manahimik ka! Kahit na kailan, hindi naging pabigat si Panyang sa akin. Siya lang ang meron ako. Kaya mahalaga siya sa akin. Higit pa sa kung anumang bagay. Hindi mo malalaso ng utak ko, tanda! Ibig sabihin, hindi mo ko kayang paslangin, tama ba ako? Hinawakan ni Panyang ang patalim na nakatutok sa leeg. Dumistansya ito agad at saka tumawa ng malakas. Yan ang problema sa mga taong mababait. Hindi nyo kayang pumatay. Higit sa lahat, pamilya ang kahinaan ninyo. Kaya ikaw, Pablo, hindi mo ako matatalo kahit na kailan. Mahina ka! Pinatunayan mo lang sa akin na hindi ka karapat-dapat na maging kapatid ni Panyang. Mahina ka! Sobrang hina mong albularyo! Sabay na tumawa matandang babae at si Panyang. Sa mga sandaling ito, tila nawala na sa wisyo si Pablo. Tila ba unti-unting nakokonsensya si Pablo nang hindi naman niya maintindihan. Hindi na nga niya namalaya na nakaalis na pala ang dalawa. Nagtutuliro ang utak ng binata. Para bang may kung anong ginawa ang matandang mangkukulam kaya siya nawawala sa sarili. Halos 10 minuto rin siyang tuliro. Lugmok siya nang makabalik na siya sa bahay ni Mang Robin. Umupo siya sa pintuan. Magdamag siyang natulala at naabutan pa siya ng dalawa sa labas. Uy pre, anong problema? Natulog ka na ba? Bakit namamaga mata mo? Si Panyang po. Ay bakit? Ano ba nangyari? Nakaharap ko siya. May pagkakataon na ako para tapusin siya. Para tapusin ang mga binabalak niyang masama. Pero hindi ko pa rin pala kaya. Hindi ko pa rin pala kaya na ako maging dahilan ng pagkamatay niya. Hindi ko kinaya, Mang Robin. Ang hina ko. Mahina akong nilalang. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kaya. Sobrang hina ko. Inuntog-untog ni Pablo ang kanyang ulo sa dingding. Agad din namang lumapit sa kanya si Manuel para awatin siya at pakalmahin. Nung mga sandaling yon, nakaramdam ng awa sa kanya si Mang Robin. Batid kasi na matanda na hindi rin talaga madali ang kalagayan ni Pablo. Kaya naman, hindi rin nila ito magawang husgahan. Nang maging kalmado na ang binata, ay dinala na nila ito sa loob. Hindi ka mahina, Pablo. Naiintindihan namin ang ginawa mo. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Pre, mahal na mahal mo kasi si Panyang eh. Sa mundong ito, siya ang tinuturing mong yaman. Kaya alam namin na hindi ganun kadali na ikaw mismo ang papaslang sa kanya. Naiintindihan ka namin. Hindi ka mahina. Alam mo, malakas ka pa nga eh. Dahil kahit nahihirapan ka sa sitwasyon, nagagawa mo pa rin bumangon. Pre, huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam namin na malalagpasan mo rin yan. Alam namin na magagawa mo rin yan. Pero tapos na sana ang problema natin kung natapos ko na rin siya. Masyado ako nagpadala sa emosyon eh. Masyado ako nagpa-apekto. Pablo, hindi ito ang panahon para panghinaan ka ng loob. Kapag hindi ka nakausad sa nangyari ngayon, abay, mas lalo ka lang mahihirapan sa mga susunod na bukas. Bumangon ka. Kung nanghihinayang ka, bumawi ka. Kung hindi mo ba kaya, hindi ka namin pipilitin. Pwedeng iba ang gumawa. Pwedeng ako. Pwedeng si Manuel. Pwedeng ang mga kasamahan natin. Naiintindihan mo ba ako? Tumango-tango na lamang ang binata bilang tugon. Pero sa loob-loob niya, hindi pa rin niya maalis na sisihin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi
wala siyang silbing albularyo dahil pinakawalan niya pa ang dalawa. Pero nararamdaman din naman niya na kung papaslangin niya si Panyang, wala naman siyang silbing kapatid. Noong umagang yon, nanatili lamang sa loob ng bahay si Pablo. Itinulog na lamang niya ang lahat ng kanyang iniisip. Hapon na nang magising siya. Wala ang dalawa sa bakuran nang sumilip siya sa bintana. Pero lumabas pa rin siya. Pagtingin niya sa labas ng bakuran nila, nagkakagulo na naman ang mga tao. Hapon na hapon, pero maririnig niya ang mga nagbubulong-bulungan. Dahil sa kuryosidad, lumabas siya ng bakuran nila. Kaunting lakad lang, sa kabilang bakuran ay nakakagulo ang mga tao. Naroon ang isang bangkay ng lalaki, nakatakip na ng dahon ng saging. Ang narinig ni Pablo, nakabuka raw ang tiyan, at ang sabi pa ng mga tao, babaeng aswang daw ang dumali roon. Napalingon si Pablo sa gilid nang marinig ang tawag sa kanya ng kanyang kaibigan. Agad siyang lumapit doon. Sino yung namatay? Pre, sabi sa akin kanina ni Mang Robin, yung pinuno nyo ng mga albularyo, yun ang taong yan. Pinatay daw ni Panya kaninang tangali. Ang sabi pa, tirik daw ang araw. Bigla na lang inatake dito sa daan yung pinuno ninyo. Wala na raw nagawa kasi biglaan eh. Ha? Sigurado kang si Panyang yung gumawa niyan? Oo pre, may nakakita kasi. Tapos lumapit daw sa kanya si Panyang. Nagpakilala at sinabihan na maganda raw lahat ng albularyo kasi iisa-isay na raw kayo. Nagtindigan ang balahibo ng lalaki. Hindi niya masikmura ang ginawa ng kanyang kapatid. Sa puntong ito, napagtanto na talaga niyang hindi na niya kailangan pang makonsensya o maawa kay Panyang. Tinatak na niya sa kanyang puso't isipan na sa susunod nilang pagkikita, hindi na siya magdadalawang isip na paslangin yun. Nasaan si Mang Robin? Pinuntan agad yung mga kasamaan ninyo. Ang sabi niya sa akin huwag ka raw muna magpapakita ron. Baka raw kasi mapag-initan kanila kasi kapatid mo nga si Panyang. Hinawakan ni Pablo ang anting-anting na suot niya sa liig. Bigla na lamang siyang kinabahan. Ang anting-anting kasing suot niya ay wala ng bisa. Isang beses lang niya kasing magagamit yon, kaya ngayon hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pero ganoon pa man, hindi pa rin nagbabago ang pananaw niya. Handa pa rin siyang tapusin si Panyang. Natapos ang kaguluhan at dinala na rin ang katawan ng biktima. Bumalik na lamang si Pablo sa bahay nila. Nagpalit siya ng suot. Hinanda ang kanyang kagamitan. Lahat ng lumang anting-anting ay dinala niya. Kahit na alam naman niyang hindi na gumagana ang mga yon. Nagbabaka sakali lang siyang meron pa siyang mapapakinabangan doon. Oh, saan ka pupunta ngayon? Hahanapin ko si Panyang. Ang sabi ni Mang Robin, dito lang tayo Hintay na lang muna natin siya makabalik. Gabi na. Kung hindi hahanapin si Panyang ngayon, baka makarating pa sila rito at dito sila manggulo. Paano mo siya lalabanan? Wala nang bisa yung anting-anting mo. Marunong akong lumabang kahit walang anting-anting. Kakayanin ko siya. Isa pa, nasugatan ko siya ng malala. Nakakasiguro kung hindi siya ganun kabilis kumilos ngayon. Napapakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Manuel. Hindi na niya mapigilan pa si Pablo. Kaya ang unang pumasok sa isipan nito ay samahan na lang ang kaibigan. Pumayag naman agad si Pablo. Pasado 7:00 na nang umalis sila ng baryo. Tumungo sila sa kung saan nakalaban ni Pablo ang kapatid niyang si Panyang. Sigurado ka bang dito siya matatagpuan? Hindi ko alam pre, pero baka sakaling mapadaan dito. Total, ito yung pinakamalapit na daan patungo sa baryo natin Pumwesto na muna sila sa likuran ng puno. Nagmamasid lamang sila sa paligid. Pero mag-iisang oras na sila roon ay wala pa rin nagpaparamdam sa kanila. Nilalanggam at nilalamok na rin sila. Baka naman hindi dito yung dadaanan nila. Kung bumalik na lang kaya muna tayo at para makausap natin si Mang Robin. Baka kapag umalis tayo rito bigla naman silang dumaan. Paano kung nasa baryo na natin sila? Di sila naman ang nadali. Ay, kainis naman Sige na nga, tara na. Sa huli ay nilisan din nila ang kinalalagyan nila. Binalikan nila si Mang Robin sa bahay nito. Nang makita sila nito na kararating lang, agad itong lumapit sa kanila. Saan ba kayo galing?
Kanina ko pa kayo hinahanap pa. Mararamdaman ng inis at tinig na matandang albularyo. Iritado rin ang itsura ng mukha nito. Inabangan namin si Panyang, pero wala siya eh. Hindi siya dumaan doon. Alam niyo ba kung bakit hindi siya dumaan? Kasi umatake sila sa kalapit nating baryo. Pre, ito na nga ba sinasabi ko eh. Inatake nila ang lugar na walang albularyong nagpoprotekta. Inuuna nila ang mga walang kalaban-laban. Pasensya na po. Hindi ko alam na doon sila. Wala nang magagawa ang pasensya. Isa pa, wala ka namang kasalanan. Ang sa akin lang lahat ng kilos ninyo, dapat alam ko. Paano na lang kung may nangyaring masama sa inyo? Buti sana kung kakayanin pa rin ng anting-anting ang kapatid mo. Patungkol po sa anting-anting, hindi na po siya gumagana. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ay, nako. Pero, huwag kayo mag-alala. Ipapagamit ko na lang sa iyo yung sakin. Pero, isang bagsakan lang yun ha. Kapag hindi mo siya natalo sa isang laban hindi na rin yung gagana. Tumango na lamang si Pablo sa matandang lalaki. Mga ilang sandali lang ay pumasok na rin sila sa loob. Hinalungkat ni Mang Robin ang baul niya at ibinigay ang panibagong anting-anting na kulay itim. Amana pa sa akin yan ng lolo ko. Hindi ko pa yan nagagamit kahit na kailan. Pero base sa lolo ko, ang anting-anting na yan mabisang panlaban sa mga aswang. Kapag ginamit mo yan, magkakaroon ka ng kakaibang lakas para matapatan ng liksi o bilis ng kalaban. Pero may oras lang daw yan. Kailangan mo siyang matalo sa loob ng kalahating oras. Magsisimula ang oras kapag isinigaw mo na ang pangalan ng anting-anting. Ano po bang pangalan ng anting-anting? Andromeda. Andromeda? Oo, pangalan ng isang diwata na namatay noong lumaban siya sa mga aswang sa Biringan. Ang ganda ng pangalan niya, Andromeda. Kapag isisigaw mo na ang pangalan niya, dapat na maramdaman niya ang damdamin mo. Sa kanya ibibigay ang tunay na lakas at kalinawan ng kaisipan. Isinuot na ni Pablo ang anting-anting. Nakaramdam agad siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Nanlamig siya panandalian. Marahil, sinyalis yon na ang kapangyarihan ng anting-anting ay kinikilala na siya. Puyatan na naman ang gabing yon para sa kanila. Bantay sarado nila ang kanilang baryo. Bawat sulok ng lugar ay may nakabantay. Kaya naman, naging payapa ang gabing yon kahit na namamayani ang takot sa mga residente. Sumapit ang 5:00 ng umaga. Ilang oras na lang ay sisilip na ang liwanag. Habang nagro-ronda ang 3, isa sa mga kasama nila ang nakasalubong nila. Duguan ito. Tumatagas ang dugo sa leeg. Hindi na rin makapagsalita ng maayos. Ang naiintindihan lamang nila ay ang salitang aswang. Nagmamadali nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga kasamahan nila. Isang karumal-dumal na senaryo ang dinatnan nila. Puro ulo na lamang ang inabutan nila sa pwesto ng mga yon. Wala na ang mga katawan. Napakabrutal naman ang ginawa nila. Wala silang pinipiling oras kahit na sasapit na ang umaga. Mang Robin, hindi na po biro ito. Tingin ko, kailangan na talaga natin gumawa ng paraan para makaharap si Panyang at ang mga kasamahan niya. Patalikod na silang lumaban Mahihirapan tayo. Nang tuluyan ng sumapit ang kinaumagahan, maririnig na naman ang mga iyakan sa kanilang baryo. Nagluluksa ang mga kamag-anak ng mga albularyong pinaslang ng mga aswang. At dahil nga walang tumatayong pinuno sa kanilang samahan, walang matinong plano ang nabubuo. Lahat ay may kanya-kanyang gustong gawin. Lahat ay may paraan. Mula nang mamatay ang kanilang pinuno, nawalan na rin sila ng pagkakaisa. Abala ang mga tao noong umagang yon. Halos lahat ng tao sa kabahayan gumagawa na ng armas na maaaring magamit laban sa mga aswang. Habang si Pablo naman, sinimulan pa lang ang pagbabasa ng mga librong may kinalaman sa pagkontra sa hipnotismo. Inaasahan din kasi nilang makikisali ang matandang mangkukulam. Nakahanda ka na ba? Opo, handang-handa na ako, Tatay Robin. Ang ibig kong sabihin, handa ka na bang tanggapin kung ano man ang mangyayari sa labanan ninyong magkapatid? Napatigil sa pag-aayos ng sintas ang binata nang marinig yon. Medyo
Kinabahan siya. Pero dahil nakakondisyon na ang kanyang utak, kampante siyang hindi siya maapektuhan ng emosyon sa oras ng labanan. Mula nang patayin niya ang mga kasamahan natin, pati na rin ang mga inosenteng tao, tinanggap ko ng yun na ang landas na tinahak niya. Na kahit makabalik siya sa dati, kailangan niya pa rin pagbayaran ng lahat. Ang dating panyang na nakilala at minahal ko ay mananatili sa puso ko. Pero kailangan kong paslangin ang panyang ngayon para hindi na niya madungisan pa ang masasayang alaala na meron kami ng kapatid ko. Alam mo, Pablo, humahanga ako sa'yo. Bata ka pa lamang alam ko nang magiging matatag at mahusay kang albularyo. Pablo, kung ano man ang mangyari, huwag ka mag-alala. Nandito lamang ako sa tabi mo. Maraming salamat po, Tay Robin. Tinuring niyo kaming anak ni Panyang kahit na hindi mo naman kami kadugo. Wala sa dugo ang pagiging isang pamilya, tandaan mo yan. Kundi nasa pagmamahalan. Natigil lang ang usapan nila nang dumating na si Manuel. Inutusan nila ito galing kampo para sumagap ng balita. Hindi na kasi makapunta doon si Pablo. Galit sa kanya ang iba nilang kasamahan dahil kay Panyang. Musta? Anong balita? May mga dumating na isang organisasyon ng mga manunugis galing sa malayong baryo. Tutulungan nila tayo mapuksa ang mga aswang. Ang kaso ano? uhulihin ka nila, pre. Ha? Bakit nila ako hulihin? Ewan ko kung sinong nagkalat ng maling impormasyon. Pero usap-usapan dun ngayon na inaalagaan mo si Panyang kahit aswang na siya. Parang lumalabas na itinatago mo sa sama ng pagiging aswang ng kapatid mo. Ngayon, ikaw ang sinisisi nila kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kasi kung sinurrender mo raw kaagad si Panyang, wala nang buhay na mawawala. Namatay lang si Pinuno, nababaliw na silang lahat. Pablo, kailangan umalis ka na rito ngayong gabi. Meron akong alam na daan na walang makakakita sa atin. Wala silang sinayang na pagkakataon. Mabilis nilang nilisan ng baryo. Bago pa sila mapuntahan ng mga manunugis. Dumaan sila sa isang parang imbornal na tuyo na. Isa itong lagusan patungo sa baryo na 4 na baryo din ang pagitan mula sa kanila. Robin, lagi ka bang dumadaan dito? Hindi. Pangalawang beses lang ako nakaraan dito. Yung huli, kasama ko pa si Pinuno. 5 taon na rin ang nakakalipas. Dito kami dumaan dati. Dito kami dumadaan dati kapag nag-iispiya kami sa kabilang organisasyon. May mga kalaban din pala kayo mga kapwa nyo albularyo, ano? Talamak ang hilahan pababa noon Hindi nagkakaisa. Parang ngayon. Binilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Hanggang sa di kalaunan ay nakalabas na rin sila sa lagusan. Pag-akyat nila, nakarating na kagad sila sa baryo ng Sampaloc. Pero laking pagtataka nila dahil wala silang naririnig na ingay sa mga oras na yon. Sa pagkakaalam kasi ni Mang Robin, ang baryo ng Sampaloc ay may ingay ang mga residente. Tay Robin, masama ang kutob ko. Nandito sila. Nang nasa gitna na sila ng daan, dito na nila naramdaman ang mga presensya ng mga aswang. Napatingala sila sa bubungan ng kabahayan at nakita nila roon ang aswang na duguan ng mga bibig. Pinatay yata nila lahat ng mga tao nandito, Mang Robin. Sige na, humanda kayo. Mukhang ang malas natin Kung saan tayo lumabas, nandun pa ang mga ungas. Nakita nilang dumating ang dalagang si Panyang. Kagaya ng ibang aswang, nabahira ng dugo ang buong katawan nito. Maligayang pakikitang muli aking mahal na kakambal. Hindi ka ba nagtataka na matapos ang ginawa mo sa akin nasa maayos na kondisyon na ulit ako? Isa lang ang ibig sabihin nun. Wala kang talab sa akin. Huwag mo ko matawag-tawag na kakambal. Matagal nang wala ang tunay na Panyang. Isa ka na lamang masamang bersyon ng kapatid ko na dapat ang mawala sa mundong ito. Kaya hindi ko hahayaan na madungisan mo ang magandang imahe ng Panyang na minahal at nakilala ko. Bakit? Kaya mo na bang paslangin ang kapatid mo? Kaya mo na bang saktan ako nang nakatingin sa mukha ko? Hindi! Dahil duwag ka. Dahil mahina ka. Hindi mo kayang manakit ng babae. Lalo na ang mukhang ito. Hindi natatalab sa akin ang mga sinasabi mong yan.
Ang mabuti pa, simulan na natin ang laban na ito. Ngayong gabi, tutuldukan ko na ang kasamaan na ginagawa mo. Muling hinawakan ng binata ang kanyang anting-anting. Sumigaw ito ng malakas. Andromeda! Ano pinagsasabi nito? Dumaloy ang enerhiya sa buong katawan ng binata. Tumalon ng mataas si Pablo patungo sa bubungan na kinaroroonan ni Panyang. Sa isang iglap, nagawa niyang masugatan ng dalaga. Kahit nadaplis lang yon, naramdaman pa rin ni Panyang na parang may nagbago kay Pablo. Tumalon palayo si Panyang at sa puntong ito, lumusob na rin ng sabay-sabay ang mga aswang. Dahil sa pansamantalang kapangyarihan na tinataglay ni Pablo, madalian niyang napapaslang ang lahat ng aswang na lumalapit sa kanya. Kaya naman, kakaunti na lang ang umaatake kay Mang Robin at Manuel. Wala pang ilang minuto, kakaunting aswang na lang ang natira. Marami na agad ang nalagas. Nanlalaki ang mga mata ni Panyang noong mga oras na yon. Hindi to makapaniwala na magiging ganoon kalakas si Pablo. Panyang! Ibang Pablo na rin ang nasa harapan mo ngayon. Hindi mo na ako kakayaning talunin. Kung ang kaya mo lang gawin ay umiwas. Ano nga akala mo? Natatakot ako sa'yo? Manigas ka! Unti-unting nagbago ng anyo ang babaeng si Panyang. Pumangit na ang mukha nito. Parang naging katawan na rin ng lalaki ang katawan ng dalaga. Huwag ka masyadong pakampante. Dahil ngayon mo mararanasan ito. Ang mamatay sa kamay ng pinakamamahal mong kapatid. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang kapangyarihan ng isang aswang na nagmula sa sumpa. Namulagat ang mata ni Pablo nang biglang nasa harapan na niya ang dalaga. Muntika na siyang tamaan ng kalmot nito. Buti na lang ay naging alerto siya. Magkakasunod pa na pag-atake ang ginawa ng babae. Pero sa tulong ng anting-anting, nagagawa niyang agapan ang bawat kalmot ni Panyang. Sinasabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako magagawang talunin. Pre, kailangan mo siyang paslangin kagad. Pambihira ka. Malalaman ni Panyang na may limitasyon ang anting-anting. Ang ingay mo talaga, Manuel. Hindi alam ni Pablo kung ilang minuto na lamang ang natitira sa kanya. Pero bago siya maubusan ng oras, ay sunod-sunod na pag-atake na ang ginawa niya kay Panyang. Pinagtatatagan niya ang dalaga. Paulit-ulit yung nakakailag. Pero nadadaplisan ito kahit na papaano. Mga ilang sandali pa, nakita na ni Pablo na parang nangihina na si Panyang. Mas lalo niyang nilakasan ng loob na ituloy ang pag-atake. Natatansya niya na anumang oras ay tuluyan na ring luluhod ang dalaga. Ha! Tapos ka na ngayon! Nasa aktong itatarak na niya ang itak sa dalaga nang biglang naramdaman ni Pablo ang pagbagal ng kilos niya. Agad na nakailag si Panyang. Sumilay agad ang nakakalokong ngiti ng babae. Mukhang tama nga ang hinala ko. May limitasyon ang ginagamit mong anting-anting. Muling umatake si Pablo. Pero sobrang dali nang mabasa ni Panyang ang mga kilos niya dahil sa pagkawala ng kakaibang bilis ng binata. Agad na lumapit sa kanya ang dalaga. Kinalmot siya sa dibdib at sinipa pababa ng bubong. Wala nang kalaban si Mang Robin at Manuel na mga sandaling yon. Kaya naman inalalayan nila si Pablo. Sasabay na rin ito sa pakikipaglaban sa babae. At talaga namang gusto niya ring sumabay na makapunta sa kabilang buhay, ha? Tandang Robin at Manuel na walang kwenta. Kahit nakikilala mo kami, wala ka na pala talagang kabutihang asal, ano? Sa likod lang kayo. Malakas siya. Mabuti naman alam mong malakas ako. Tingnan mo, walang silbi ang lahat ng galos na tinamo ko sa'yo. Nagpanggap lang ako na nanghihina dahil gusto kong malaman kung hanggang saan ang kaya ng anting-anting mo. Tumatalino ka na pala ngayon, ha? Parang dati lang ang tanga-tanga mo sa maraming bagay. Mas nakakatalino talaga kapag wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Hindi ako kagaya mo. Natatanga kasi takot kang masakta ng mga taong nasa paligid mo. Muling gumawa ng pag-atake si Panyang. Gamit ang dalawang itak na hawak ni Mang Robin, hinarangan niya ang dalaga. Sinubukang patamaan ni Mang Robin si Panyang. Pero kahit anong gawin niya, sobrang daling naiiwasan ni Panyang ang bawat hagupit ng itak. Hinawakan ni Panyang matandang albularyo sa kwelyo at saka hinambalo sa gilid. Hindi pa ito nakontento.
Sinipa ito sa dibdib at saka kinalmot ng mahaba sa likod. Agad namang kinuha ni Manuel ang palaso sa likuran niya. Pinukulan niya si Panyang ng isa pero nahawakan lang nito ang palaso. Binali gamit ang isang kamay. Ayoko sa lahat ng nakikialam kahit wala namang ibubuga. Nagulat si Manuel nang bigla siyang hawakan sa liig ni Panyang. Itinaas sa ere. Nakaisip naman agad ng paraan si Manuel. Tinusok niya ang mata ng dalaga gamit ang palaso, kaya siya nabitiwan. Ako ang harapin mo, Panyang! Kaya kitang labanan kahit wala na akong gamit na anting-anting! Aabanti na sana si Pablo nang bigla siyang nakaramdam na parang umiikot sa paningin niya si Panyang. May tumatawa sa paligid na siya lang naman ang nakakarinig. Para na siyang nabubuang. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pre, anong nangyayari sa'yo? Lumabas mula sa gilid ang matandang mangkukulam. Tumatawa-tawa ito nang pumunta sa gilid ni Panyang. Ilang sandali pa, pati si Manuel ay nakaramdam na rin ng gaya kay Pablo. Anong ginagawa mo sa akin, matanda ka? Isang hipnotismong nakababaliw. Mababaliw ka sa mga naririnig mo. Wala kang magagawa. Mamamalayan mo na lang na patay ka na. Kaya ikaw, Panyang, ito na ang pagkakataon mo para paslangin ang tatlong yan. Lalong-lalo na itong kakambal mong walang pakialam sa'yo nung una pa lamang. Kasi kung may pakialam siya sa'yo, hindi ka niya hahayaang maging ganito. Nag-angat ng tingin si Pablo. Nakita niyang baliktad na sa paningin niya si Panyang. Noong mga sandaling yon, batid niyang malapit na ang kanilang katapusan. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Pasalamat ka, naawa pa si Aling Nida sa'yo. Gusto kanyang mamatay nang walang gaanong nararamdaman na sakit. Hindi mo kasi agad malalaman kung alin sa mga oras na ito ang pagkamatay mo. Humaba ang kuko ni Panyang. Sapat na ang kuko na yon para maitarak sa dibdib ng binata. Tawa ng tawa si Aling Nida sa mga sandaling yon. Buong akala kasi nito ay nagtagumpay na ang ginawang hipnotismo. Pero ang hindi nito alam, napagandaan na pala ni Pablo ang bagay na yon. Masyado kayong naging kampante! Anong... Nagulat na lamang si Panyang nang biglang dinampot ni Pablo ang itak at saka itinarak sa dibdib niya. Ang matandang babae naman ay nagtangkapang tumakas pero nakabangon na kagad si Mang Robin at tinabol niya ang matandang babae. Paano hindi ka tinablan ng... Tinablan ako ng hipnotismo. Pero sinadya ko yon dahil doon ko lang malalaman kung gagana pa ang naisip kong paraan. Sa maikling panahon, nag-aral ako kung paano kontrahin ang kahit na anong hipnotismo. Malakas man ito o hindi. Kaya naman, Panyang, ikaw ang talo sa laban na ito. Mukhang ito na nga katapusan ko. Nanghugutin na ni Pablo ang itak. Sumuka ng maraming dugo ang dalaga. Unti-unti itong napatras hanggang sa mapasandal na sa hagdanan ng bahay. Napahawak ito at saka napaupo. Ito na ang katapusan ng pagsira mo sa magandang imahe ng Panyang na minahal ko. Kuya! Sa narinig na yun ni Pablo, naramdaman niya ang pagiging sinseridad ng pagtawag ng pangalan niya. Pero nang lumapit siya, tinangka pa siyang kalmutin. Tumawa ng malakas si Panyang kahit na nahihirapan na itong huminga. Kahit na kailan, ang dali-dali mong lokohin. Mahina ka! Tuwag! Hindi ako naging mahina. Ikaw ang naging mahina sa ating dalawa, Panyang. Mahina ka dahil hinayaan mong lamunin ka ng kasamaan. Hindi mo nilabanan ng sumpa. Sa halip, mas minahal mo pa ang sumpa kaysa sa mga taong tunay na nagmahal sa'yo. Tapusin mo na ako. Ito naman ang gusto mo, diba? Ang mamatay na ako. Oo, mamamatay ka na. Ilang minuto na lang, mamamatay ka na. Pero sa huling sandali, gusto kong makita ang mukhang yan na nakatingin sa akin. Kahit na ang matang yan ay malayo na sa dati. Gusto ko pa rin tingnan ang matang yan. Nagsimula ng sumuka ng sunod-sunod si Panyang. Hindi na ito makapagsalita ng maayos kakaubo. Si Pablo naman, tuluyan ang bumuhos ang kanyang luha. Kahit kasi aswang na si Panyang at nilamon na yon ng kasamaan, ang katawan pa rin naman na yon ang nakasama niya mula pagkabata. Pero wala na siyang magagawa. Kailangan na lamang niyang tanggapin na ang kapalaran ng kanyang kapatid ay dito na matatapos.
2 minuto lang ang lumipas, tuluyan ng humilata ang dalaga sa hagdanan. Nakadilat pa ang mga mata nito nang bawian siya ng buhay. Magpahinga ka na, kapatid ko. Sana payagan ka pa rin ng Panginoon na makaakyat sa kaharian niya. Sana. Nang mamatay na ang babae, kinuha nila ang katawan ni Panyang at sinunog. Ang abo nito ay isinaboy sa ilog na madalas na puntahan ng magkapatid. Si Aling Nida naman ay nakatakas kay Mang Robin. Pero nahuli din ito ng mga manunugis at kalaunan ay napatay. Masakit para kay Pablo ang mga nangyari. Hindi madaling tanggapin na kinailangan niyang paslangin ang sariling kapatid. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagiging maluwag ang kanyang dibdib. Iniisip na lamang niya na sa mga sandaling ito, nasa maayos na kalagayan na rin si Panyang. Palagi niyang ipinagdarasal na sana, sa kabila ng mga ginawa ni Panyang, maawa ang Diyos at bigyan pa rin ito ng puwang sa paraiso ng langit. Wakas,